Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1511. Kung ganoon, magkaroon tayo ng magandang karera, ungol ni Huang Feng habang pinagmamasdan ang mga sasakyan ng kalaban na palapit ng palapit. Inilipat ni Huang Feng ang kotse sa autopilot mode. Pagkatapos noon, inilabas niya ang kanyang baril at inilabas ang mga bala sa loob nito. Kung ikukumpara sa kanyang kakayahan sa pagbaril, halatang mas pinagkakatiwalaan ni Huang Feng ang kanyang sariling kakayahan, lalo na ang Tianshan Mei Breakang Hand. Gamit ang kasanayang ito at ang kanyang sariling panloob na enerhiya, ang pinsalang dulot ng mga bala ay hindi bababa sa pinsalang dulot ng baril. Bukod dito, ito ay mas tumpak. Bang! Binaril ni Huang Feng ng bala ang gulong ng huling sasakyan. Sumabog ang gulong. Ang sasakyan ay orihinal na umaandar ng mabilis, ngunit bigla itong nawala ng kontrol at nagsimulang umindayog pakaliwa at kanan. Pagkatapos nito, tumama ito sa isang balakid sa gilid ng kalsada at tumagilid. Hindi pinansin ni Huang Feng ang mga tao sa kotse at nagpatuloy sa paghabol. Mas mabilis ang kanyang sasakyan kaysa sa ibang sasakyan, dahil isa-isa niyang naabutan ang mga sasakyan at pinaputukan ang mga gulong nito. Napansin din ng mga sundalong humahabol sa pamilya Lu si Huang Feng, kaya marami sa kanila ang nagsimulang maghiwa-hiwalay at bumagal sa paghihintay sa pagdating ni Huang Feng. Pagkatapos noon, nagpatuloy sila sa pagbaril sa kotse ni Huang Feng. Gayunpaman, ang kanilang pagbaril ay malinaw na walang anumang resulta. Ang mga bala ay tumama sa kotse at gumawa ng kaluskos, ngunit hindi sila makapag-iwan ng anumang marka sa kotse, pati na rin sirain ang kotse ni Huang Feng. Si Huang Feng ay hindi magalang sa mga taong ito. Ito ay kinakailangan para sa kanya upang ibalik ang pabor. Patuloy niyang binaril ang mga sundalo sa kanyang kamay. Isa-isa niyang pinatay ang mga sundalo. Parami ng parami ang mga sasakyan na napilitang huminto sa gilid ng kalsada. F***, magseryoso ka ba? Habang nagsasaya si Huang Feng sa pagbaril, bigla niyang nakita ang sundalo na nasa sasakyan sa harap niya. May bitbit siyang malaking bagay sa kanyang balikat at tinutukan ang sasakyan ni Huang Feng. Kung isang normal na sasakyan ang natama ng malaking bagay na iyon, malamang ay sisabog agad ito. Naningkit ang mga mata ni Huang Feng. Bago hinayla ng kabilang partido ang gatilyo ay nakalabas na ang bala sa kanyang kamay. Bukod dito, mabilis itong lumipad at dirdiretsong tumama sa may dalang malaking lalaki. Dahil dito, tumagilid ang kamay ng tao, at ang malaking lalaki sa kanyang kamay ay nag-iba na ng direksyon. Isang cannonball ang lumipad palabas dito at saktong tumama sa isang kotse sa tabi niya. Agad na sumabog ang sasakyan, at ang resulta ng pagsabog ay direktang nawasak ang dalawang sasakyan sa tabi nito. Astig. Tiningnan ni Huang Feng ang eksenang maihahambing sa isang American blockbuster. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting saya. Ang hover sports car ay dumaan sa usok ng pagsabog ng walang anumang pinsala. Habang si Huang Feng ay patuloy na humahabol at pumatay, ang mga sasakyan sa likod ng pamilyang Lu ay paunti-unti. Napagtanto din ng mga taong iyon na napakalakas ng sasakyan ni Huang Feng. Si Huang Feng ay napakalakas din. Hindi nila kayang saktan si Huang Feng. Sa oras na ito, mayroon ng mga tao na gustong umiwas kay Huang Feng. Gayunpaman, ito ay malinaw na medyo huli na. Hanggat nakikita si Huang Feng, hindi niya pababayaan ang isang tao. Nang walang humahabol sa likod ng sasakyan ng pamilyang Lu ay muling bumili si Huang Feng at naabutan ang mga tao ng pamilya Lu. Ihinto mo ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Sigaw ni Huang Feng sa mga tao ng pamilyang Lu na paralel sa kanya ang pagmamaneho. Ang pamilya Lu ay may kabuuang dalawang sasakyan. Kung tutuusin, mas maraming tao. Nang makita ng mga tao ng pamilya Lu na si Huang Feng iyon, agad nilang inihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Dahan-dahan ding bumagal si Huang Feng at itinigil ang sasakyan. Paano na? May problema ba? Tanong ni Huang Feng. Sa oras na ito, bumaba din sa sasakyan ang mga tao ng pamilya Lu. Dalawang tao ang nasugatan, ngunit ang kanilang buhay ay hindi nasa panganib, sabi ni Lu Zifeng bilang pinuno ng pamilya. Tumango si Huang Feng. Nakita rin niya na nasugatan ang dalawa sa juniors ng pamilya Lu.
Mabuti na lang at hindi mahalaga ang mga lugar kung saan sila binaril kaya hindi nanganganib ang kanilang buhay. Gayunpaman, dahil sa mga sugat at labis na pagdurugo, mapatla ang mukha ng dalawang tao. Kung ang mga bala ay hindi naalis sa oras, ito ay lubhang mapanganib. Kayong dalawa, halika rito. Ilalabas ko ang mga bala para sa inyo, sabi ni Huang Feng. Doktor ka ba? Tanong ni Lu Zifeng. Kasabay nito, sinenyasan niya ang dalawang junior na makinig kay Huang Feng. Uri, sabi ni Huang Feng. Paano mo gagawin? Nakita ni Lu Zifeng na walang laman ang mga kamay ni Huang Feng. Walang paraan upang may seguro ang operasyon. Bukod dito, sa gayong kapaligiran, walang paraan upang magdisimpekta at walang pampamanhid. Napakagulo noon. Gawin mo na lang ganito. Tinapik ni Huang Feng ang isa sa mga taong nabaril. Binaril sa braso ang taong iyon. Direktang tumama ang palad ni Huang Feng sa lugar kung saan binaril ang bala. Pagkatapos, sa ilalim ng gulat na mga mata ng mga tao sa paligid, isang bala ang direktang lumipad mula sa sugat at nahulog sa lupa sa tabi nito. Ang mga juniors ng pamilyang Lu na nabaril ay naghiyawan sa pagbabalik tanaw. Si Huang Feng ay naglabas na ng ilang hemostatic na gamot mula sa kanyang storage ring at inilapat ito sa sugat. Tapos na, mahinang sabi ni Huang Feng. Medyo mapatla pa rin ang mukha ng nasugatan, ngunit mas maganda ang kanyang ekspresyon. Ang sakit kanina ay saglit lang. Nang inilapat ni Huang Feng ang hemostatic na gamot sa sugat, tumigil ang pag-agos ng dugo, at nabawasan ng husto ang sakit. Salamat, taos-pusong sinabi ng binata kay Huang Feng. Tumango si Huang Feng at pagkatapos ay sinabi sa isa pang tao, ikaw na. Kinakabahang pumunta ang lalaki kay Huang Feng. Pinagmasdan lang niya ang buong proseso ng paglabas ni Huang Feng ng bala. Kahit alam niyang walang mangyayari, medyo natatakot pa rin siya. Sa kabutihang palad, hindi siya hinayaan ni Huang Feng na matakot ng matagal. Dumating at mabilis na nawala ang pakiramdam ng takot. Bago niya tuluyang maramdaman ang sakit, inilabas na ni Huang Feng ang bala sa kanyang katawan. Pagkatapos, nilagyan niya ng gamot at pinatigil ang pagdurugo. Salamat, sinabi ni Lu Zifeng kay Huang Feng. Nga pala, hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Huang Feng, bahagyang sinabi ni Huang Feng, let's go. Si Lu Zuan ay naghihintay sa harap. Okay, muling umalis ang lahat, at nalaman din ni Huang Feng na sa pagtugis ngayon, ang taong namamahala sa Imperial Military District ay napatay ng ligaw na bala. Napakaswerte ni Zhu Xiong. Bagamat wala siyang malay, maayos naman siya. Sa pangunguna ni Huang Feng, mabilis na nakarating ang lahat sa lugar kung nasaan si Lu Zuan. Tuwang-tuwa si Lu Zuan na makitang maayos ang kanyang mga magulang at iba pang mga kamag-anak. Noong panahong wala si Huang Feng, nag-aalala si Lu Zuan. Nag-aalala siya sa kaginhawaan ni Huang Feng at ng kanyang mga magulang at kung mahuhuli pa ba siya. Buti na lang at nasa tabi niya si Little White at sinamahan siya kaya medyo gumaan ang pakiramdam niya. Ngayon, bumalik si Huang Feng kasama ang kanyang mga magulang at kamag-anak. Sa wakas ay gumaan ang loob ni Lu Zuan. Kabanata 15:12. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Narinig ni Lu Zuan ang buong kwento mula sa kanyang ama at kay Huang Feng. Habang gulat na gulat siya ay medyo nag-aalala rin siya. Kung tutuusin, isa itong malaking bagay na kinasangkutan ng bansa. Kung hindi ito mahawakan ng maayos, malaking bagay ito para sa buong Phoenix Feather Country. Ngayon, ang unang bagay na kailangan nating malaman ay ang kaligtasan ng unang pinuno, sabi ni Lu Zifeng. Sabi ni Lu Zifeng na may pag-aalala sa kanyang boses. Pagkatapos ng lahat, si Zhu Xiong ay gumawa ng isang game time na panata noon. Parang hindi siya nagsisinungaling. Dapat talagang kumilos siya laban sa mga pinunong iyon. Bagamat palaging pinananatili ni Lu Zifeng ang isang neutral na posisyon, iyon ay nasa loob ng hukbo. Malaki ang suporta niya sa mga pinuno ng bansa. Umalis muna tayo sa lugar na ito. Malalaman pa natin kapag nakarating na tayo sa ligtas na lugar, sabi ni Huang Feng. Sa oras na ito, hindi sila masyadong malayo sa lihim na base. Hindi pinatay ni Huang Feng ang lahat ng taong iyon noon. Kung tutuusin, napakaraming sundalo doon, kaya anumang oras ay maaaring sumugod ang mga iyon. Okay, walang pagtutol si Lu Zifeng at direktang sumang-ayon sa mungkahi ni Huang Feng. Pagkatapos nito, muling nagtungo sa kalsada ang grupo. Si Huang Feng ay nagmaneho ng kotse ng mag-isa,
at ang iba sa pamilyang Lu ay nagmaneho ng 2 kotse. Si Lu Zuan ay tinawag ni Lu Zifeng sa kanyang sasakyan. Gusto niyang malaman ang relasyon ni Huang Feng at ng kanyang anak, at alamin kung sino si Huang Feng. Sino siya? Hindi ko rin alam. Pagkatapos marinig ang tanong ng kanyang ama, umiling din si Lu Zuan sa pagkalito. Hindi mo rin alam. Lalong naguluhan si Lu Zifeng. Hindi ba sinabi ni Huang Feng na kaibigan siya ng kanyang anak? Bakit parang hindi sila pamilyar sa isa't isa? Oo, hindi ko talaga alam kung sino siya. Sa totoo lang, matagal ko na siyang hindi kilala. Nung natanggap ko ang tawag mo, handa na akong tumakas sa hotel, pero medyo huli na. Nakarating na ang mga yon sa hotel. Nagkataon namang nasa floor ko lang si Huang Feng. Nang makita niya na kukunin na sana ako, sa kanya ako niligtas. Pagkatapos noon, siya ang nagligtas sa akin, bago pumayag. Sinabi ni Lu Zuan sa kanyang ama ang lahat ng kanyang nalalaman. So, 2 o 3 araw pa lang kayo magkakilala. Nagtatakang tanong ni Lu Zifeng. Oo, kaya wala akong masyadong alam sa kanya. Originally, gusto ko siyang kunin bilang bodyguard ko para protektahan ako saglit hanggang sa mga taong pinadala mo para sunduin ako. Hindi siya pumayag na maging bodyguard ko, pero nangako siya na paprotektahan niya ako saglit. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng pangyayaring iyon, hindi siya umalis sa panahong ito at sinubukan niya ang lahat para tulungan ako, makikita kita ulit. Sabi ni Lu Zuan, sa oras na ito, syempre, hindi niya iniisip na maglagay ng magandang salita para kay Huang Feng. Syempre, totoo rin ang sinabi niya. Kung wala ang tulong ni Huang Feng, hindi man lang niya maprotektahan ang sarili, lalo pa ang iligtas ang kanyang mga kamag-anak. Tumango si Lu Zifeng. Syempre, alam niya na may papel si Huang Feng sa bagay na ito. Kung wala ang tulong ni Huang Feng, hindi sila makakatakas. Gayunpaman, dati, naisip niyang mahal ni Huang Feng ang kanyang anak, kaya itinaya niya ang kanyang buhay para iligtas sila. Gayunpaman, ngayon ay tila mali ang dati niyang hula. Hindi pamilyar sa kanya ang kanyang anak. Hindi sila nakahinga ng maluwag hanggang sa magmaneho sila sa kabilang panig ng lungsod at papaalis na sana sa lungsod. Ang mga tao ng pamilyang Lu ay hindi talaga nakaka-relax hanggang sa oras na ito. Ngayon lang, nasa sphere of influence sila ng iba, kaya takot na takot din sila. Sa daan, nagising na si Zhu Xiong. Mukhang natauhan na siya sa nangyari. Napakapangit ng mukha niya, pero hindi siya nag-ingay. Sa halip, napakatahimik niya. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Habang nasa daan, nagtanong din si Lu Zifeng at ang iba pa tungkol sa balita. Ang eroplanong sinakyan ni No. 1 at ilang iba pang mga pinuno ay nakatagpo nga ng isang aksidente nang ito ay nasa himpapawid. Bumagsak ang eroplano, at namatay ang lahat ng tao sa eroplano. Walang nakaligtas. Sekreto sana ang bagay na ito, ngunit nalantad ito kahit papaano. Dahil dito, nagulat ang buong Phoenix Feather Country. Kahit ang mga ordinaryong tao ay hindi inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay. Ito ay talagang wala sa inaasahan ng lahat. Ang buong Phoenix Feather Country ay tila mapayapa, ngunit ito ay palihim na umaagos. Dahil patay na lahat ang mga kwalipikadong maupo sa trono, may mga taong nagsimulang magkaroon ng mga ideya na hindi nila dapat at hindi nang ahas na magkaroon noon. Lihim na abala ang mga nag-aakalang kwalipikado sila at nagkaroon ng pagkakataong maupo sa trono. Kahit na hindi sinasadya ni Lu Zifeng na magtanong tungkol dito, maaari niyang hulaan kung ano ang ginagawa ng mga taong iyon. Kailangan kong magmadaling bumalik sa hukbo kaagad. Sinabi ni Lu Zifeng kay Huang Feng, ngayon, ang iba't ibang lugar ay hindi masyadong matatag. Ang mga dayuhang puwersa ay kumikilos din. Kailangan kong bumalik at gumawa ng isang bagay. Tumango si Huang Feng at hindi nagsalita. Sinabi ito ni Lu Zifeng sa kanya. Obviously, may sasabihin siya sa kanya. Oo naman, nagpatuloy si Lu Zifeng, Huang Feng, kailangan ko ng tulong mo. Masyadong magalang si General Lu. Isa lang akong ordinaryong tao. Wala akong magagawa para tulungan ka, sabi ni Huang Feng. Sa katunayan, sa oras na ito, gusto na ni Huang Feng na umatras. Ayaw niyang madamay sa maputik na tubig na ito. Kara-rating lang niya sa mundong ito at wala siyang sariling puwersa. Gustuhin man niyang mangisda sa magulong tubig ay hindi niya magawa. Sa makatuwid, tila hindi siya makakakuha ng anumang mga benepisyo mula sa panloob na alitan sa Phoenix Feather Country.
Sa kasong ito, natural na ayaw ni Huang Feng na magpatuloy sa pakikilahok. Ang paraan ng mga politikong iyon ay hindi naman maliwanag. Para sa posisyon na iyon, gagawin nila ang lahat. Walang pakinabang para sa kanya ang makisali sa maputik na tubig na ito. Hindi, matutulungan mo ako. Napakahusay ng iyong mga kasanayan, mas mahusay kaysa sa mga taong kilala ko. Sana maprotektahan mo ako kahit sandali, sabi ni Lu Zifeng. Alam ni Huang Feng na ang mga taong iyon ay gagamit ng maling paraan. Paanong hindi malalaman ni Lu Zifeng? Kaya naman, alam niya na pagkatapos niyang bumalik, hindi lamang niya haharapin ang mga problema sa ibabaw, ngunit kailangan din niyang magbantay laban sa mga pag-atake sa dilim. Iyon ang pinaka-nakamamatay. Kung protektahan siya ng iba, hindi magiging ligtas si Lu Zifeng. Gayunpaman, iba si Huang Feng. Nakita niya ang paraan ni Huang Feng sa kanyang sariling mga mata. Nadama niya na kung hindi siya maprotektahan ni Huang Feng, kung gayon ay karapat-dapat siyang mamatay. Tumanggi ako, umiling si Huang Feng at sinabi. Noong panahong iyon, nangako siyang protektahan si Lu Zuan saglit dahil lamang sa kapalaran sa pagitan nila ni Lu Zuan. Ngayong nagawa na niya ang ipinangako nito sa kanya, umalis na siya. Kabanata 15:13. Bakit? Tanong ni Lu Zifeng. Gusto niyang malaman ang dahilan sa likod ng pagtanggi ni Huang Feng. Dahil ayokong madamay sa gulo na ito. Sinabi ni Huang Feng, mas interesado akong magnegosyo. Pero, may mga senyales na ng kaguluhan sa Phoenix Feather Country. Kung hindi natin mapipigilan ang sakuna na ito, hindi magkakaroon ng magandang kaayusan sa lipunan, at walang paraan para magnegosyo ng maayos. Sinabi ni Lu Zifeng, bukod dito, nararamdaman ko na sa iyong mga kasanayan, hindi ka dapat tumayo at walang ginagawa. Walang kinalaman sa akin ang bagay na ito. Umiling si Huang Feng at sinabing, nagkataon lang na nailigtas ko si Lu Zuan. Pagkatapos, nakita kong nakakaawa siya, kaya tinulungan ko siya. Sa katunayan, dapat mong malaman na hindi ako masyadong pamilyar sa iyong anak. Kahit na hindi ka pamilyar sa aking anak, bilang isang mamamayan ng Phoenix Feather Country, panoorin mo ba ang iyong bansa na nahuhulog sa kaguluhan? Nag-aalalang sabi ni Lu Zifeng. Dahil nawalan sila ng napakaraming matataas na pinuno, ang buong Phoenix Feather Country ay napuno na ngayon ng undercurrents. Maaaring sumiklab ang digmaan anumang oras, at ayaw ni Lu Zifeng na makitang mangyari ang ganoong bagay. Hindi ako mamamayan ng Phoenix Feather Country, sabi ni Huang Feng sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya ito sinabi kay Lu Zifeng. Kailangan pa rin niya ang pagkakakilanlan ng isang mamamayan ng Phoenix Feather Country sa ngayon. Kung gayon, gusto kong itanong kay General Lu, paano mo haharapin ang bagay na ito? Tanong ni Huang Feng. Una, bumalik at patatagin ang moral ng mga tropa. Pagkatapos, maghanap ng ilang maimpluwensyang tao na magrerekomenda ng isang kwalipikadong pinuno na mamahala sa sitwasyon. Sabi ni Lu Zifeng. Talagang binalak ni Lu Zifeng na gawin ito. Siya ang taong namamahala sa isang malaking rehiyon ng militar. Bukod dito, mayroon siyang prestihiyo sa hukbo. Kung hindi, hindi maiisip ni Zhou Xiong na supilan siya. Kung susulong siya, makukuha ni Zhou Xiong ang suporta ng mga tao sa hukbo. Sa makatuwid, si Lu Zifeng ay may kakayahan at impluwensyang gawin ito. Don't tell me ayaw umakyat sa posisyon ni General Lu. Tanong ni Huang Feng. Hindi, sinabi ni Lu Zifeng nang hindi nag-iisip, alam ko ang aking kakayahan. Kaya kung pamahalaan ng hukbo, ngunit ang aking kakayahang pamahalaan ng bansa ay hindi sapat. Tumango si Huang Feng. Nakita niya na hindi nagsisinungaling si Lu Zifeng. Wala talaga siyang iniisip. Hindi inakala ni Huang Feng na magagawa ni Lu Zifeng na manatiling matino sa oras na ito. Alam niya ang kanyang mga pagkukulang. Dapat malaman ng isa na dahil sa pagkana ni Zhou Xiong, ang mga upper echelon ng Phoenix Feather Nation ay biglang natalo ng malaki. Ang kasalukuyang sitwasyon ay medyo magulo. Para sa isang tulad ni Lu Zifeng, na may katayuan, impluwensya, at kayang kontrolin ang tropa, malaki ang posibilidad na makaupo siya sa posisyong iyon. Gayunpaman, napanatili ni Lu Zifeng ang isang malinaw na ulo at hindi nakalimutan ang kanyang orihinal na intensyon. Ito ay napakahirap na maunawaan. Kasabay nito, hinangaan din siya ni Huang Feng. Gayunpaman, kahit na hinangaan ni Huang Feng si Lu Zifeng, sa kanyang puso, ang kanyang sariling mga interes pa rin ang pinakamahalaga.
Pagkatapos ng lahat, hindi siya mabubuhay sa mundong ito magpakailanman. Sa makatuwid, sa kanyang puso, natural na mas pinahahalagahan niya ang kanyang sariling mga interes. Kaya naman, pansamantalang nagtanong si Huang Feng, General Lu, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa angkop na kandidato sa iyong puso? Saglit na nag-alinlangan si Lu Zifeng at sinabing, sa tingin ko si Secretary Shu ay isang mabuting kandidato. Marahil ay naramdaman ni Lu Zifeng na ang nakaraang pagganap ni Huang Feng ay hindi isang problema at karapat-dapat sa kanyang pagtitiwala. Sa makatuwid, hindi niya itinago ang kanyang iniisip kay Huang Feng. Secretary Shu, sabi ni Huang Feng. Siyempre, hindi niya direktang masasabi na hindi niya kilala si Secretary Shu. Iyon ay magdudulot ng hinala. Yes, I have some friendship with him. I also have some understanding of him. Bagamat leader lang siya ng Zhejiang province, hindi mapag-aalinlanganan ang kakayahan niya. Naniniwala ako na kaya mong pamahalaan ng Phoenix Feather Nation. Sabi ni Lu Zifeng. Tumango si Huang Feng at naalala ang pagkakakilanlan ni Secretary Shu. Pagkatapos, sinabi niya kay Lu Zifeng, sobrang hinahangaan ko ang karakter ni General Lu. Kung may kailangan ka sa akin, ipaalam mo lang sa akin. Ang galing, sabi ni Lu Zifeng. Hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Huang Feng. Akala niya ay nakumbinsi niya si Huang Feng, kaya hindi niya ito masyadong inisip. Tuwang-tuwa pa rin siya sa tulong ni Huang Feng. Kaya naman, masayang umalis si Lu Zifeng. Agad na ipinagpalit ni Huang Feng ang ilang alipin at hiniling sa kanila na pumunta sa Zhejiang province upang imbestigahan si Secretary Shu at ang ilan sa kanyang mga kanang kamay. Nais niyang malaman ang lahat tungkol sa kanila, pati na ang kanilang mga gawi sa pamumuhay at iba pa. Nakagawa na si Huang Feng ng mga plano para sa hinaharap. Sa pagpayag ni Huang Feng, gumaan ang loob ni Lu Zifeng. Ang grupo ay sumugod sa kampo na pinangangasiwaan ni Lu Zifeng. Tuwang-tuwa rin si Lu Zuan na pumayag si Huang Feng na tulungan ang kanyang ama. Sa kanyang puso, naisip din niya na napakalakas ni Huang Feng. Sa tulong niya, tiyak na magiging mas maayos ang usapin ng kanyang ama. Hindi mapayapa ang paglalakbay pabalik. Sina Lu Zifeng, Huang Feng, at ang iba pa ay talagang nakatagpo ng maraming pagpaslang. Ayon sa kanilang paghatol, ang mga asasin na ito ay hindi mula sa parehong grupo. Sa madaling salita, maraming grupo ng mga tao ang gustong pumatay kay Lu Zifeng at sa iba pa. Ayaw nilang makita silang bumalik sa kampo ng buhay. Pinatunayan din ito ang nakaraang paghatol ni Lu Zifeng. Ngayon, ang buong Phoenix Feather Nation ay umaagos sa ilalim ng agos. Napakakomplikado ng sitwasyon. Gayunpaman, sa tulong ni Huang Feng at sa pagmamasid ng munting agila, hindi nagtagumpay ang mga asasin na iyon. Lahat sila ay pinatay on the spot. Wala ni isa sa kanila ang nakabalik na buhay. Gayunpaman, ang naturang aksyon ay tila hindi nag-aalis sa mga plano ng mga taong iyon. Sa daan, may mga nakaharang pa rin. Sa makatuwid, ang paglalakbay na dapat ay tumagal ng 3 araw ay tumagal ng 1 linggo. Sa sandaling dumating sila sa kanilang sariling teritoryo, naging abala si Lu Zifeng. Si Huang Feng ay pansamantalang kumilos bilang kanyang pansamantalang bodyguard upang protektahan ang kanyang kaligtasan. Sa panahong ito, nakita din ni Huang Feng ang prestihiyo at koneksyon ni Lu Zifeng sa hukbong ito. Talagang hindi ito biro. Sa pagbabalik ni Lu Zifeng, ang kampong ito na handa nang gumawa ng gulo ay agad na naging matatag. Sumunod, patuloy na aktibo si Lu Zifeng, tinatalakay kung paano lutisin ang problema sa harap niya. Umaasa sa kanyang mga koneksyon at syempre, sa kanyang kapangyarihan, nagawa niyang pag-isahin ang maraming tao. Sa wakas ay nakilala rin ni Huang Feng ang Secretary Shu na binanggit ni Lu Zifeng. Napaka-eleganteng tao niya. Kailangang sabihin na itong kalihim Shu ay talagang may ilang mga kasanayan at pandaraya. Sanay na siya sa pagharap sa mga bagay-bagay. Ang kanyang kakayahan, kasama ng lakas ni Lu Zifeng at ng iba pa, ay mabilis na naging mahalagang puwersa sa Phoenix Feather Nation. Siyempre, hindi lang si Secretary Shu ang gustong umakyat sa posisyong iyon. Sa makatuwid, kahit na sa tulong ni Lu Zifeng at ng iba pa, hindi nang ahas si Secretary Shu na sabihin na tiyak na magtatagumpay siya. Ito ay isang posibilidad lamang. Huang Feng, kailangan namin ang tulong mo ngayon. Sa araw na ito, natagpuan ni Lu Zifeng si Huang Feng at sinabi. Anong magagawa ko? Tanong ni Huang Feng. Sa katunayan, sa panahong ito,
medyo maluwag si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ito ang teritoryo ni Lu Zifeng. Ang mga may lihim na motibo ay hindi maglalakas loob na kumilos dito ng lantaran. Bukod dito, kahit na gusto nilang gumawa ng hakbang, hindi na kailangang gumawa ng hakbang si Huang Feng. Sa makatuwid, kumpara sa takot sa pagpunta dito, si Huang Feng ay napaka-komportable sa panahong ito. Ngayong muli siyang natagpuan ni Lu Zifeng, halatang may kailangan siyang gawin. Nalaman namin na may ilang puwersa na nakikipagsabuatan sa ilang dayuhang puwersa. Kapag nagtagumpay ang mga taong ito, tiyak na masisira ang interes ng Phoenix Feather Country. Kaya naman, umaasa akong may magagawa kayo. Sabi ni Lu Zifeng. Gusto mo tulungan ko silang tanggalin sila? Sabi ni Huang Feng. Tumango si Lu Zifeng. Siyempre, alam ko din na napakadelikado nito, kaya sa pagkakataong ito humihingi lang ako ng opinyon mo. Hindi kita pinipilit. Siyempre, alam ni Lu Zifeng na napakadelikado ng misyong ito. Kung makakahanap siya ng isang dalubhasa tulad ni Huang Feng upang maging personal na bodyguard niya, ganoon din ang gagawin ng mga taong iyon. Sa makatuwid, ang mga taong iyon ay tiyak na may mga bodyguard sa paligid nila ngayon. Bukod dito, ang kanilang mga kakayahan ay hindi magiging mahina. Pupunta ako. Hindi na nagdalawang isip si Huang Feng sa pagkakataong ito at pumayag. Kung gayon kailangan mong mag-ingat. Hindi nakipagtalo si Lu Zifeng. Pagkatapos nito, naglabas siya ng medalya at ibinigay kay Huang Feng. Kunin mo ito. Alam kong mas handa kang magnegosyo at ayaw mong pumasok sa hukbo. Gayunpaman, sa pamamagitan nito, masisiyahan ka sa pagtrato ng isang senior officer sa hinaharap. Hindi mo kailangang maglingkod sa hukbo. Kinuha ni Huang Feng ang medalyang iniabot ni Lu Zifeng. Alam niyang pinasasalamatan siya ng kabilang partido sa kanyang mga pagsisikap sa panahong ito. Si Huang Feng ay hindi tumayo sa seremonya at iningatan ito ng direkta. Sa bagay na ito, malinaw naman, ito ay magiging mas maginhawa para sa kanya sa hinaharap. General Lu, may sasabihin ako sa iyo. Nag-alinlangan si Huang Feng at sinabi. Anong problema? Tumingin si Lu Zifeng kay Huang Feng na may pagdududa. Hindi niya alam kung ano ang gustong sabihin ni Huang Feng. Iyon, nag-alinlangan si Huang Feng. Pagkatapos ay napaisip siya at sinabing, wala, mauna na ako. Well, maghanda ka muna. Kung kailangan mo ng tulong ko, sabihin mo lang sa akin. Sabi ni Lu Zifeng. Hindi tinanong ni Lu Zifeng si Huang Feng kung ano ang problema. Sa kanyang opinyon, kung ayaw sabihin ni Huang Feng, walang silbi kahit magtanong siya. Bukod dito, pagkatapos ng panahong ito ng pagmamasid, si Huang Feng ay lubos na mapagkakatiwalaan. Tumango si Huang Feng at sinabi. Pagkatapos nun, diretso na siyang umalis. Sa katunayan, ang gusto lang sabihin ni Huang Feng kay Lu Zifeng ay si Secretary Shu ay hindi kasing husay ng kanyang nakikita sa hitsura. May kakayahan ang taong ito, ngunit gumagawa din siya ng ilang malilim na bagay sa dilim. Ang mga tao na inilagay ni Huang Feng sa paligid niya noon ay nag-imbestiga rin na ang Secretary Shu na ito ay nakagawa ng maraming masamang bagay. Itinago lang niya ng mabuti. Maging ang mga assassin na nakatagpo ni Lu Zifeng sa pagbabalik ay ipinadala ni Secretary Shu. Malinaw, sa oras na iyon, hindi alam ni Secretary Shu na handa si Lu Zifeng na suportahan siya. Bago siya makontak ni Lu Zifeng, nakipag-ugnayan na siya sa mga tao sa kabilang panig. Natural, naisip niya na ang pag-iral ni Lu Zifeng ay isang banta, kaya ginawa niya ang paglipat kay Lu Zifeng. Kabanata 15:14. Noong una ay gustong sabihin ni Huang Feng kay Lu Zifeng ang tungkol sa bagay na ito, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagtatago nito. Ito ay dahil nagpasya si Huang Feng na hayaan ang kanyang sariling mga tao na palitan si Secretary Shu. Sa orihinal, kadadating lang ni Huang Feng sa mundong ito at walang anumang pundasyon, kaya hindi niya naisip na kontrolin ang bansang ito. Gusto lang niyang makahanap ng malaking taga-suporta, at ang target niya ay si Lu Zifeng. Hanggat tinulungan niya si Lu Zifeng na patatagin ang sitwasyon sa Phoenix Feather Country, tiyak na tataas ang status ni Lu Zifeng. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Huang Feng na hindi nilayon ni Lu Zifeng na ipaglaban mismo ang posisyon, ngunit naghahanda siyang suportahan ang iba. Kaugnay nito, walang ibang pagpipilian si Huang Feng kundi ang humanga sa katwiran ni Lu Zifeng. Sa kabutihang palad, kung matagumpay ang taong tinulungan ni Lu Zifeng,
nagtataas din ang kanyang katayuan. Medyo naaliw din si Huang Feng sa kanyang puso. Gayunpaman, nalaman na ngayon ni Huang Feng na ang taong gustong suportahan ni Lu Zifeng ay talagang isang kontrabida na nagsabi ng isang bagay sa harap ng iba at isa pa sa likuran nila. Malinaw, si Lu Zifeng ay nalito sa kanya, na naging dahilan upang magkaroon ng ideya si Huang Feng na palitan siya. Dahil sa ideyang ito, natural na hindi ipaalala ni Huang Feng si Lu Zifeng. Kung tutuusin, wala naman siyang balak na umakyat sa posisyong iyon. Sa makatuwid, pagkatapos magpaalam kay Lu Zifeng, hinayaan ni Huang Feng ang mga aliping ipinagpalit niya upang pabilisin ang kanilang pangunawa kay Secretary Shu. Kasabay nito, nadagdagan din nila ang kanilang pangunawa sa mga nasasakupan ni Secretary Shu. Sa ganitong paraan, mas madaling palitan siya sa hinaharap. Matapos magkaroon ng ideyang ito, natural na mas naging maasikaso si Huang Feng sa gawaing ibinigay sa kanya ni Lu Zifeng. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ngayon ay nauugnay sa kanyang hinaharap na kontrol sa bansang ito. Ayaw ni Huang Feng ng anumang aksidente. Sa kabutihang palad, ang lakas ni Huang Feng ay isang napakasamang pag-iral sa espasyo-oras na ito. Sa panahong ito, alam din niya na sa espasyo-oras na ito, walang ganoong bagay na panloob na enerhiya at mahika. Natural, walang sinuman ang maaaring magtanim. Dahil dito, sa mundong ito, kakaunti lang ang maaaring magbanta sa kanya. Bilang karagdagan, si Huang Feng ay nagkaroon ng tulong ng balabal at stealth skills. Ang mga target na nakalista ni Lu Zifeng ay mabilis na inalis ni Huang Feng isa-isa. Sa oras na ito, nagsimulang ipakita ni Lu Zifeng at Secretary Shu ang kanilang mga kayamanan. Mabilis nilang isinama ang mga taong nagkakagulo dahil sa pagkawala ng kanilang pinuno. Ang mga pinuno ng mga puwersang iyon ay inalis ni Huang Feng, kaya natural, nahulog sila sa kaguluhan ng ilang sandali. Sa oras na ito, sabay na kumilos sina Lu Zifeng at Secretary Shu, na naghahati at nanalo, at ginawang suportahan sila ng maraming tao. Sa ganitong paraan, dumami ang mga tao na sumuporta kay Secretary Shu. Alam din ni Huang Feng na sa oras na ito, medyo nanghihinayang si Secretary Shu. Naramdaman niya na hindi niya dapat inatake si Lu Zifeng noon. Malinaw, buong pusong gustong tulungan at suportahan siya ni Lu Zifeng. Sa kabutihang palad, halatang hindi alam ni Lu Zifeng ang nangyari noon. Kung hindi niya ito susuportahan ng ganito. Dahil dito, mas gamaan ang pakiramdam ni Secretary Shu. Gayunpaman, malinaw na hindi alam ni Secretary Shu na hindi alam ni Lu Zifeng ang tungkol sa kanyang mga gawain, ngunit alam ni Huang Feng. Ang mga aliping ipinagpalit ni Huang Feng ay hindi mga ordinaryong tao. Napakalakas din nila. Matagal na silang inilagay sa paligid ni Secretary Shu, ngunit hindi sila natuklasan ni Secretary Shu. Sa halip, malinaw niyang inimbestigahan ang mga gawain ni Secretary Shu. Kaya naman, nang iniisip ni Secretary Shu kung paano ipapakita ang kanyang kakayahan pagkatapos niyang umakyat sa entablado, hindi niya alam na siya ay tinarget ni Huang Feng. Pumasok na sa countdown stage ang kanyang buhay. Sa humigit kumulang kalahating buwan, tinulungan ni Huang Feng si Lu Zifeng, Secretary Shu, at ang iba pa na alisin ang lahat ng pinuno ng iba pang puwersa. Ito rin ang nagpaunawa kay Lu Zifeng, Secretary Shu, at sa iba pa sa kakayahan ni Huang Feng. Laking gulat ng lahat. Dapat malaman na ang mga pinuno ng iba pang puwersa ay malinaw na hindi uupo at maghintay para sa kamatayan. Ang gawaing proteksyon sa paligid ay nagawa ng napakahusay, ngunit sa huli, nang walang pagbubukod, lahat sila ay pinaslang ni Huang Feng. Ipinakita nito na ang lakas ni Huang Feng ay nakakatakot. Natuwa ang lahat na si Huang Feng ay nasa kanilang panig. Kung hindi, natapos na sila. Pinapatay din sana sila tulad ng mga taong iyon. Siyempre, sa ganitong paraan, natural na mas mataas ang posisyon ni Huang Feng sa puso ng lahat. Walang nang ahas na madaling masaktan si Huang Feng dahil sa takot na sila ay papatayin ni Huang Feng. Nang walang sagabal ng iba pang puwersa, sa wakas ay tinulungan ni Lu Zifeng si Secretary Shu na makuha ang posisyon, at ang Phoenix Feather Country ay dahan-daang tumira. Gayunpaman, halatang hindi alam ni Lu Zifeng na ang taong nakaupo sa ganoong posisyon ngayon ay hindi na ang Secretary Shu na kilala niya, kundi isang alipin na ipinagpalit ni Huang Feng. Gayunpaman, ang bagay na ito ay malinaw na hindi alam ng iba maliban kay Huang Feng. Huang Feng, kumusta ka kamakailan? Pakinggan mo ako, tatay.
Naging abala ka ba kamakailan? Isang araw, natagpuan ni Lu Zuan si Huang Feng at nagtanong. Sa panahong ito, si Huang Feng ay nagsasagawa ng iba't ibang aktibidad ng pagpatay sa labas, kaya wala siyang oras upang makipagkita kay Lu Zuan. Dahil sa espesyal na katangian ng misyon, hindi man lang tumawag si Huang Feng ng sinuman sa labas. Sa kabutihang palad, sa mundong ito, si Huang Feng ay mas malapit lang kay Lu Zuan. Yung iba naman, hindi niya kilala kaya hindi na kailangan pang tawagan. Well, medyo busy ako, pero halatang tapos na. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Nakuha na ni Secretary Shu ang posisyon, kaya ang iba pang bagay ay nasa kanila na ang haharapin. Nakumpleto na ang misyon ni Huang Feng, kaya ngayon ay nakaka-relax na siya. Ang mga alipin na kanyang ipinagpalit ay hindi lamang magaling sa pakikipaglaban, kundi may kakayahang pangasiwaan ang mga pambansang gawain. I've been preparing to make a movie recently. Are you interested to make a cameo appearance here? Just for fun, sabi ni Lu Zuan kay Huang Feng. Sa katunayan, sa panahong ito, nag-aalala pa rin si Lu Zuan kay Huang Feng. Dahil sa kanyang ama, kahit na hindi alam ni Lu Zuan kung ano ang partikular na ginagawa ni Huang Feng, alam niya na dapat itong gumawa ng isang bagay na mapanganib. Sa makatuwid, labis na nag-aalala si Lu Zuan sa kaligtasan ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi niya makontak si Huang Feng, kaya may baon lamang niya ang pag-aalalang ito sa kanyang puso. Nailigtas siya ni Huang Feng noon, pati na ang insidente sa hotel, kaya may napaka-espesyal na lugar pa rin si Huang Feng sa puso ni Lu Zuan. Hindi pa siya naging ganoon kasabik na makilala at makilala pa ang isang tao. Si Huang Feng ang una, ngunit halatang wala siyang karanasan sa aspetong ito, kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gusto lang niyang makita pa si Huang Feng. Kabanata 15:15. Sa paalala ng kanyang ahente at assistant noong nakaraan, si Lu Zuan ay palaging gustong mamuhunan sa isang pelikula ng mag-isa. Gayunpaman, nang maglaon, ang insidente ng kanyang ama, kasama ang kaguluhan sa tahanan sa Phoenix Feather Country, ipinagpaliban niya ang bagay na ito. At ngayon, maayos na ang kanyang ama, at nasa tamang landas ang Phoenix Feather Country. Sa wakas ay naisipan niyang gumawa muli ng pelikula. Kasabay nito, gusto rin niyang samantalahin ang pagkakataong ito, para hilahin si Huang Feng papasok. Sa ganitong paraan, mas makikita niya si Huang Feng at mas makakausap niya si Huang Feng. Siyempre, hindi inisip ni Lu Zuan na si Huang Feng ay magkakaroon ng anumang kakayahan sa pag-arte. Sa kanyang puso, si Huang Feng ay isang makapangyarihang ahente. Ang mga tinaguriang haring sundalo ay hindi niya kalaban nang makita siya. Sa pag-arte, siguradong hindi sila kasing galing niya. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Gusto lang niyang gumawa ng cameo appearance si Huang Feng. Hindi siya gaganap ng anumang mahalagang papel. Bukod dito, siya ang namumuhunan ng pelikulang ito, at siya rin ang nangungunang aktor. Pagdating ng panahon, paprotektahan siya nito. Kahit na masama ang performance ni Huang Feng, walang maglalakas loob na magsabi ng kahit ano. Acting, kalimutan mo na, tumanggi si Huang Feng. Bagamat magkasamang kumilos sina Huang Feng at Li Bindian sa Earth, hindi na kilalang kilala si Huang Feng sa pag-arte. Pinuri pa ng direktor ang galing ni Huang Feng sa pag-arte. Gayunpaman, si Huang Feng ay hindi masyadong interesado sa pag-arte. Sa pagkakataong iyon, nagkataon lang na nag-artista siya. Ngayon sa mundong ito, ayaw ni Huang Feng na gumastos ng masyadong maraming oras sa pag-arte. Bakit naman? Kahit na sobrang nakakapagod ang pag-arte, ito rin ay napaka-interesante. Sa pelikula, ibang klaseng buhay ang mararanasan mo. Sabi ni Lu Zuan. Nang magsalita siya tungkol sa pag-arte, kumikinang ang kanyang mga mata. Nakita na ni Huang Feng ang ganitong uri ng tingin sa mukha ni Li Bindian noon. Malinaw, ang dalawang taong ito ay napakamadamdamin tungkol sa industriyang ito. Kung magkakilala sina Lu Zuan at Bindian, tiyak na magiging matalik silang magkaibigan. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Maraming pagkakatulad sina Lu Zuan at Li Bindian, kaya marami silang karaniwang paksang pag-uusapan. Kung gusto nilang maging magkaibigan, natural na mas madali. Halika at subukan. Sinabi ni Lu Zuan, kahit na ayaw mong kumilos, maaari kang pumunta sa crew para maglaro. Gusto lang ni Lu Zuan na makipag-ugnayan kay Huang Feng at mas makilala siya. Hindi niya sinasadyang sabihin na kailangang kumilos si Huang Feng. Sa makatuwid,
hindi niya sinasadyang pilitin si Huang Feng na kumilos. Sa makatuwid, hindi siya nalungkot na ayaw kumilos ni Huang Feng. Okay, naisip ito ni Huang Feng at pumayag. Ang isa ay dahil sa imbitasyon ni Lu Zuan, at ang isa ay sa panahong ito, si Huang Feng ay talagang walang masyadong maraming bagay na dapat gawin. Noong una, pagkatapos niyang dumating sa space-time na ito, gusto niyang maghanap ng karera para kumita ng pera. Sino ang nakakaalam na hindi inaasahang sasali siya sa kaguluhan ng Phoenix Feather Country? Para sa kadahilanang ito, kahit na siya ay kumuha ng ilang mga panganib, siya ay nakakuha ng maraming. Hindi lamang siya nagkaroon ng pagkakaibigan ni Lu Zifeng at ng iba pang matataas na tao. Higit sa lahat, ang nakaupo sa pinakamataas na posisyon ngayon ay ang taong ipinagpalit at naging tapat sa kanya. Sa pagkakaroon ng taong iyon, hindi magiging mahirap para sa kanya na kumita ng pera. Dahil dito, ang mga gawain ni Huang Feng sa espasyong ito ay natapos ng higit sa kalahati ng sabay-sabay. Naging relax din siya at wala masyadong gagawin. Nang marinig ang kasunduan ni Huang Feng, halatang napakasaya ni Lu Zuan. Pagkatapos nito, nagsimula siyang maghanda para sa shooting ng pelikula. Sa pagkakakilanlan ni Lu Zuan at hindi siya nagkukulang ng pera, naging maayos ang paghahanda ng pelikula. Kahit na ang pelikula ay hindi kasing sikat ng kay Robert, medyo sikat pa rin ito sa Phoenix Feather Country. Walang problema sa mga tuntunin ng mga pamamaraan. Sa makatuwid, sa isang maikling panahon, ang mga tripulante ay nai-set up. Ang mga kinakailangang aktor ay mabilis na natapos sa ilalim ng desisyon ng direktor at ni Lu Zuan. Kaya gusto niyang kunan ang pelikulang ito. Tiningnan ni Huang Feng ang script ni Lu Zuan at nag-isip ng may pagtataka. Si Huang Feng ay nasa crew sa oras na ito. Dahil sa tiwala ni Lu Zuan sa kanya, malaya siyang nakakalakad sa paligid ng crew at nagbabasa ng script. Sa oras na ito, hawak ni Huang Feng ang script na kukunan ni Lu Zuan. Bagamat ito ang unang pagkakataon na binasa niya ang script, pamilyar na pamilyar si Huang Feng sa nilalaman dahil napanood niya ang pelikulang ito sa Earth. Titanic. Ito ang pangalan ng pelikulang kukunan ni Lu Zuan sa pagkakataong ito. Hindi na kailangang isipin ni Huang Feng para malaman na ang script na ito ay binago niya. Sa mundong ito, hindi dapat umiral ang script na ito. No wonder gusto niyang pumunta sa seaside para mag-shot. Biglang naintindihan ni Huang Feng. Napakalinaw ni Huang Feng tungkol sa mga resulta ng pelikulang ito. Ito ay isang magandang pelikula na napakasikat. Noong ipinalabas ito sa China dati, napaluha ito ng maraming babae. Siyempre, at the same time, malaki rin ang kinita nito sa takilya. Nang naghahanap si Huang Feng ng script, nakakita siya ng ganoong klasikong pelikula. Hindi niya inaasahan na mababago talaga ito. Ngayon, babarilan ito ni Lu Zuan. Gayunpaman, hinangaan pa rin ni Huang Feng ang pangitain ni Lu Zuan. Obviously, kung gusto niyang mag-shot, hindi masyadong mahirap maghanap ng script. Gayunpaman, pinili niya ang pelikulang ito sa huli. Obviously, very optimistic siya sa pelikulang ito. At iyon nga ang nangyari. Naniniwala rin si Huang Feng na ang isang klasikong pelikula ay magiging sikat saan man ito naroroon. Bukod dito, binigyang diin ng pelikulang ito ang kadakilaan ng kalikasan ng tao, kaya hindi ito magiging masama dito. Pagdating ng panahon, magiging classic din ito. Anong tinitingin-tingin mo? Biglang tumunog ang boses ni Lu Zuan sa tainga ni Huang Feng. Tingin sa script. Hinawakan ni Huang Feng ang script sa kanyang kamay at sinabi kay Lu Zuan, gusto mo bang kunan ito? Hindi maliit ang puhunan. Panipi. Oo, sinabi ni Lu Zuan, alam kong hindi magiging maliit ang puhunan, ngunit lubos akong maasahin sa pelikulang ito. Siyempre, alam ni Lu Zuan na hindi magiging maliit ang puhunan sa pelikulang ito. Kung siya ay isang ordinaryong bagong dating, tiyak na hindi siya maglalaro ng ganoon kalaki. Gayunpaman, si Lu Zuan ay nagkaroon ng ganoong katapangan. Hindi lang dahil optimistic siya sa pelikulang ito, kundi dahil hindi rin siya kapos sa pera. Kung siya ay nabigo, sa karamihan, siya ay mawawalan ng pera. Ang gusto niya ay mag-shoot ng mga pelikula, hindi para kumita. I am very optimistic about it din. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Siyempre, alam niya na ang pelikulang ito ay hindi hahayaang mawalan ng pera si Lu Zuan. Ngumiti si Lu Zuan kay Huang Feng. Nang magpasalamat siya sa suporta nito, nanliit ang mga mata nito.
Tumingin siya kay Huang Feng at sinabi sa medyo nag-aalalang tono, kakabasa mo lang ng script na ito. Oo, anong meron? Tumingin si Huang Feng kay Lu Zuan na may ilang pagdududa at sinabi. Naiintindihan mo ba? Nag-aalalang tanong ni Lu Zuan. Siyempre, hindi mahirap intindihin, sabi ni Huang Feng. Nilagay mo ba itong script sa kwarto ko? Sabihin mo dali. Biglang hinawakan ni Lu Zuan ang braso ni Huang Feng at excited na nagtanong. Hindi masisisi si Lu Zuan sa sobrang pagkasabik. Matagal na niyang hinahanap ang orihinal na may-ari ng lyrics book at ang script, ngunit wala man lang balita. Gayunpaman, ang dalawang bagay na ito, lalo na ang aklat ng mga liriko, ay lubhang nakatulong sa kanya. Habang mas hindi niya mahanap ang orihinal na taong tumulong sa kanya, mas curious si Lu Zuan tungkol sa kabilang partido. Habang mas hindi niya mahanap ang orihinal na taong tumulong sa kanya, mas interesado si Lu Zuan sa kabilang partido at mas gusto niyang malaman kung sino ang kabilang partido. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon na siya ng ilang mga pahiwatig. Ang mga salita sa script ay hindi ang karaniwang wika sa mundong ito. Sa oras na iyon, gumugol din siya ng maraming pagsisikap upang makahanap ng isang taong magsasalan nito. Gayunpaman, ngayong madaling maunawaan ito ni Huang Feng, hindi maiwasan ni Lu Zuan na maghinala. Siyempre, kung ito ay ibang tao, si Lu Zuan ay hindi kinakailangang maghinala. Pagkatapos ng lahat, kahit na walang maraming tao ang nakakaunawa sa wikang ito, hindi ito imposible. Gayunpaman, kung si Huang Feng iyon, iba ito. Sa kanyang puso, si Huang Feng ay isang napaka-espesyal na pag-iral. Dahil sa nangyari noon, nagkaroon siya ng magandang impresyon kay Huang Feng. Siyempre, umaasa rin siya na ang taong tumulong sa kanya noon ay si Huang Feng. Sa pagkakataong iyon, nadama niya na ito ang pinakamagandang kaayusan ng Diyos. Bukod dito, alam din niya na si Huang Feng ay napakahusay. Kung siya talaga iyon, kaya niyang ilagay ang script na ito sa kwarto niya nang walang nakakaalam. Ano bang problema mo? Tiningnan ni Huang Feng ang nasa sabik na si Lu Zuan at nagtanong. Bilasan mo at sabihin mo sa akin. Napakahalaga nito sa akin. Tumingin si Lu Zuan kay Huang Feng at nagtanong. Dati, hindi niya nakita kung sino ang naglagay nito sa surveillance video, kaya naisip niyang may multo. Gayunpaman, ngayong pinaghihinalaan niya si Huang Feng, bigla niyang hindi iyon naisip. Ito ay dahil si Huang Feng ay talagang sanay. Normal lang na hindi siya makuha ng surveillance video. Magsasalita pa sana si Huang Feng, ngunit unang sinabi ni Lu Zuan, huwag kang magsinungaling sa akin, okay? Nakatingin sa seryosong mukha ni Lu Zuan na may medyo nagsusumamo na ekspresyon, orihinal na binalak ni Huang Feng na magsinungaling sa kanya, ngunit biglang nagbago ang isip. Hindi magandang magsinungaling sa kanya. Kaya naman, tumango si Huang Feng at sinabing, oo, inilagay ko nga ang script na ito sa iyong silid. Malinaw, ang pagkakaroon ng storage box ay hindi masasabi kay Lu Zuan. Bukod dito, kahit nasabihin niya sa kanya, maaaring hindi siya maniwala sa kanya. Bukod dito, walang masama sa sinabi ni Huang Feng na ang storage box ay siya ang gumawa. Ikaw talaga, sabi ni Lu Zuan na may gulat at masayang nagulat na mukha. Bagamat hinala niya na si Huang Feng ang may gawa nito, ito ay kanyang hula lamang. Hindi siya masyadong sigurado. Gayunpaman, ngayong direktang inamin ito ni Huang Feng, ang puso ni Lu Zuan ay lubos na nasa sabik. Matagal na niyang hinahanap ang taong iyon at sa wakas ay natagpuan na rin niya ito. Bukod dito, ang taong ito ay si Huang Feng, isang taong napaka-espesyal sa kanya. Naramdaman pa ni Lu Zuan na wala nang mas angkop na kandidato kaysa kay Huang Feng. Walang ibang makapagpapasaya at makapagpapasaya sa kanya kaysa sa kanya. Ito ang pinakamagandang arrangement, tuwang-tuwang naisip ni Lu Zuan. Kabanata 15:16. Hey, wag kang masyadong excited. Inaamin ko na nilagay ko itong script sa kwarto mo, pati yung lyric book dati. Pero, wala akong kinuha sa iyo. Kumuha lang ako ng script at lyric book sa iyo. Hindi ito nagnanakaw sa iyo. Sulit lang ito. Hindi ako magnanakaw. Nakita ni Huang Feng na tuwang-tuwa si Lu Zuan. Akala niya ay inisip ni Lu Zuan na siya ay isang magnanakaw na pumasok sa kanyang silid upang nakawin ang kanyang mga gamit. Sayo din yung lyric book na yan. Hindi pwedeng magkamali. Masayang sabi ni Lu Zuan.
Hindi maitago ang excitement sa kanyang mukha. Maaaring inamin ito ni Huang Feng kung nagkataon, o maaaring nagsinungaling siya sa kanya. Gayunpaman, ang lyric book ay ganap na. Naiiba, hindi pa niya sinabi sa kanya ang tungkol sa lyric book noon. Ang mga taong nakapaligid sa kanya, kasama ang kanyang katulong at ahente, ay hindi man lang alam ang tungkol sa lyric book. Mas imposible para kay Huang Feng na malaman ang tungkol dito. Ngayong sinabi ito ni Huang Feng, halatang-halata na siya ang naglagay ng dalawang bagay na ito. Siya ang nag-alis ng dalawang song lyrics books. Walang duda tungkol dito. Don't be so excited. It can't be wrong. I really didn't steal from you. Paliwanag ni Huang Feng. Bagamat walang magawa sa kanya si Lu Zuan kahit magnakaw siya, makakaapekto ito sa kanyang reputasyon pagkatapos ng lahat. Isa pa, imposibleng aminin niya ang isang bagay na hindi niya ginawa. Hindi ko sinabing ninakaw mo ako. Sinabi ni Lu Zuan, sa katunayan, malaki ang naitulong sa akin ang iyong lyric book. Kung wala ito, hindi ako magkakaroon ng status na mayroon ako ngayon. Si Lu Zuan ay nagsasabi ng totoo. Bagamat isa rin siyang pinuno ng bagong henerasyon noon, naabot niya ang isang bottleneck. Napakahirap para sa kanya na lumayo pa. Ito ay dahil sa hitsura ng lyric book ni Huang Feng na nakatulong sa kanya upang makarating sa kasalukuyang posisyon. Kung hindi, magiging katulad pa rin siya ng dati. Buti naman at hindi mo sinabi na nagnakaw ako. Sabi ni Huang Feng, kung tungkol sa lyric book, hindi ito malaking bagay. Napakahalaga para kay Lu Zuan ang lyrics book, ngunit para kay Huang Feng, hindi ito malaking bagay. Kung tutuusin, wala naman siyang halaga. Sa kabaligtaran, mas makakatulong sa kanya ang lyrics book. Salamat, magiliw na sabi ni Lu Zuan kay Huang Feng. Naramdaman ni Lu Zuan na si Huang Feng ang tagapagligtas ng kanyang buhay. Hindi lamang siya ang tumulong sa kanyang karera, ngunit nailigtas din niya ang kanyang buhay. Napakahalaga niya sa kanya. Ayos lang ako. Naramdaman ni Huang Feng ang malalim na pagmamahal sa mga mata ni Lu Zuan at sinabing hindi natural. Halos naiintindihan ni Huang Feng ang kahulugan sa likod ng tingin ni Lu Zuan. Ilang beses na siyang nakakita ng ganoong titig. Gayunpaman, hindi pa rin niya alam kung paano haharapin ang nararamdaman ni Lu Zuan. Kaya naman, nakatakas lang muna siya. Nakita rin ni Lu Zuan ang intensyon ni Huang Feng na tumakas, ngunit wala siyang masyadong pakialam. Dahil may ideya siya sa kanyang puso, hindi siya isang taong madaling sumuko. Pagkatapos noon, nanatili si Huang Feng sa crew at gumanap ng cameo role sa pelikula. Ginamit din ni Lu Zuan ang kanyang background upang makakuha ng retiradong barkong pandigma at pagkatapos ay binago ito upang matugunan ang mga kinakailangan ng pelikula. Naging maayos ang shooting. Nakita rin ni Huang Feng ang pinuno ng lalaki. Napakagwapo rin niyang tingnan, na ikinainggit ni Huang Feng. Para naman sa nalantad na eksena sa shooting, gumamit si Lu Zuan ng stunt double, na nagpaga ng pakiramdam ni Huang Feng. Noong hindi sila nagbasyot, napakalapit ni Lu Zuan at Huang Feng. Sa madaling salita, sinadya ni Lu Zuan na lumapit kay Huang Feng at inalagaan siya. Ang pagkakaibigang iyon ay makikita ng lahat sa crew, ngunit walang nang ahas na magsabi ng anuman tungkol sa dalawa. Dati, alam lang ng lahat na may background si Lu Zuan. Gayunpaman, nang dumating ang isang kotse na may espesyal na plaka upang kunin si Huang Feng, alam ng lahat na si Huang Feng, na may maliit na papel sa pelikula, ay mayroon ding magandang background. Higit pa rito, maging si Huang Feng o si Lu Zuan, karaniwan nilang tinatrato ng maayos ang lahat sa crew, kaya natural, walang magsasalita ng masama tungkol sa kanila sa likuran nila. Gayunpaman, kahit na ang mga taong ito ay walang sinabi, hindi ito nangangahulugan na ang mga paparazzi sa labas ay hindi alam. Dapat ay napakahusay nila, kahit na, natatakot din sila sa background ni Huang Feng at Lu Zuan, iniulat pa rin nila ang mga bagay na ito dahil, sa kanilang opinyon, ang kanilang iniulat ay katotohanan at walang maling nilalaman. Sa makatuwid, hindi sila natakot na si Huang Feng at Lu Zuan ay makatagpo ng problema sa kanila. Kahit na maraming ulat tungkol sa kanilang dalawa, hindi pa rin nagbabago ang isip ni Lu Zuan. Kahit kumbansihin siya ng assistant at agent niya, walang epekto. Para bang hindi niya alam ang nangyayari sa labas, o marahil ay alam niya, ngunit tila wala siyang pakialam.
Sa madaling sabi, si Lu Zuan ay kadalasang nakasandal kay Huang Feng kapag siya ay may oras, na nagparamdam kay Huang Feng ng kaunting kahihiyan at kaunting kasiyahan sa parehong oras. Pagkatapos ng lahat, si Lu Zuan ay isang mapagmataas na babae. Hindi lang siya maganda, napakagaling din niya sa lahat ng aspeto. Si Huang Feng ay walang dahilan para hindi komportable nang siya ang nagkusa na maging palakaibigan sa kanya, lalo na kapag si Lu Zuan ay nakaharap sa ibang tao. Kadalasan, malamig at mayabang si Lu Zuan, ngunit sa harap niya, para siyang ibang tao. Napakaamo niya, na lalong nagpasaya kay Huang Feng. Kaya naman, nang matapos ang shooting ng pelikula, mas malapit na ang relasyon nilang dalawa kaysa noon. Pareho silang nagkakaintindihan sa nararamdaman ng isa't isa, ngunit wala silang sinabi. Noong nasa post-production na ang pelikula, nagsimula na ang promosyon. Sa sorpresa ni Lu Zuan, ang kanyang pelikula ay ipinalabas kasabay ng pelikula ni Robert. Sa orihinal, dahil sa kanyang pamilya, ang pelikula ni Lu Zuan ay naantala ng mahabang panahon. Bukod dito, sa dulo, ang pakiramdam ng galit kay Robert ay nawala ng hindi nalalaman. Nasiyahan siya sa pakiramdam na nakikipag-ugnayan kay Huang Feng araw-araw at nakalimutan pa niya ito. Sa makatuwid, hindi niya binigyang pansin ang pinakabagong sitwasyon ng pelikula ni Robert. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sabay na ipinalabas ang mga pelikula nila. Hindi ko talaga inaasahan, sabi ni Lu Zuan na may emosyon. Sabi ni Lu Zuan na may kaunting emosyon. Hindi niya akalain na makakaharap niya talaga ang kabilang partido kapag wala siyang balak makipagtalo sa kanila. Anong mali? Tanong ni Huang Feng. Pagkatapos noon, sinabi ni Lu Zuan kay Huang Feng ang nangyari sa pagitan nila ni Direk Robert. Pagkatapos ay nalaman ni Huang Feng na ang script na natanggap niya ay talagang kay Director Robert. Hindi niya inaasahan na ang isang bituin na tulad ni Lu Zuan ay magiging kasangkot sa pagpapalit ng mga tungkulin. I guess he'll look very interesting when the time comes, nakangiting sabi ni Huang Feng. Sa totoo lang, hindi ako masyadong kumpiyansa, sabi ni Lu Zuan. Sinabi ni Lu Zuan, bagaman napakahusay ng iyong script at sa tingin ko ay maganda ito, hindi namin alam kung paano ito magiging resulta. At saka, ang direktor na nahanap namin ay hindi kasing husay ni Robert, kung sa usapin ng katanyagan o kakayahan. Kaya naman, wala akong buong kumpiyansa na ang dalawang pelikula ay maglalaban-laban. Don't worry, it won't be a problem to beat his movie within seconds. Tiwalang sabi ni Huang Feng. Nabasa niya ang script ni Robert. Bagamat hindi masama at hindi magiging masama ang takilya, kinailangan niyang magkusa na maging kumpe ng kanya nang makilala nito ang Titanic. Nang mailabas ang Titanic, sariwa pa rin sa alaala ni Huang Feng ang sensasyong dulot nito. Hindi na ito masasabing sikat. Higit pa rito, ang merkado ng pelikula sa space-time na ito ay mas mature kaysa sa merkado ng pelikula sa Earth, at mas malaki ang potensyal sa takilya. Ganyan ka ba ka-confident? Tanong ni Lu Zuan. Oo naman, sabi ni Huang Feng. Ang dahilan kung bakit siya nanatili sa crew ay hindi lang dahil sa maliit na papel o dahil gusto niyang maging intimate kay Lu Zuan. Higit sa lahat, si Huang Feng ang namamahala. Ayaw niyang makitang masira ang klasikong pelikula sa Earth sa space-time na ito. Maimpluwensya rin ang pangangasiwa ni Huang Feng. Dahil sa kanyang relasyon kay Lu Zuan at sa kanyang sariling background, hindi nang ahas ang direktor na baliwalain ang kanyang mga opinyon. Minsan, tinatalakay pa niya ang pamamaril kay Huang Feng. Masasabing kahit maliit lang ang papel ni Huang Feng sa pelikulang ito, hindi naman maliit ang kanyang kapangyarihan at impluwensya sa pelikula. Sa makatuwid, alam ni Huang Feng na ang kalidad ng pelikulang ito ay hindi gaanong mas masama kaysa sa orihinal na gawa sa Earth. Kaya naman, lubos na kumpiyansa si Huang Feng na tatalo ang pelikulang ito sa takilya ni Robert. Dahil tiwala ka, ganoon din ako, sabi ni Lu Zuan. Don't worry, siguradong magugulat ka sa takilya ng pelikulang ito. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Okay, tumango si Lu Zuan. Sa katunayan, hindi siya nagkaroon ng mataas na inaasahan para sa pelikulang ito. Bagamat inakala niyang maganda ang script, hindi pa rin sigurado kung tatanggapin ito ng audience. Bukod dito, sabay na ipinalabas ang pelikula ni Haha at Robert na tiyak na makakaapekto sa takilya. Siguradong ihahambing ng mga tao ang dalawang pelikula.
Kaya naman, umaasa lang si Lu Zuan na hindi mawawala ng pera ang pelikulang pinag-investe niya. Kung hindi, ito ay magiging masyadong hindi patas sa script ni Huang Feng. Tungkol sa mga salita ni Huang Feng na sorpresa siya sa takilya, walang mataas na inaasahan si Lu Zuan. Akala niya ay inaaliw lang siya ni Huang Feng. Masasabi ni Huang Feng na tila hindi naniniwala si Lu Zuan sa kanyang mga sinabi. Gayunpaman, hindi gaanong sinabi ni Huang Feng. Malalaman niya ang totoo pagdating ng panahon. Inaasahan ni Huang Feng na makita kung paano magdudulot ng sensasyon sa mundong ito ang klasikong pelikula sa Earth. I'm really looking forward to. Bulalas ni Huang Feng. Kabanata 15-17. Sa kabilang banda, nalaman din ni Direk Robert na ang bago niyang pelikula ay ipapalabas kasabay ng bagong pelikula ni Lu Zuan. Noong una niyang nalaman, natigilan siya saglit. Naantala ang kanyang pelikula sa hindi malamang dahilan, ngunit noong una ay hindi niya ito pinansin. Pagkatapos ng lahat, ang bagong pelikula ay ipinalabas sa isang mas mahusay na oras, at siya ay lubos na kumpiyansa sa kanyang bagong pelikula. Kaya naman, hindi inakala ni Robert na ang pagbabago sa schedule ay makakaapekto sa takilya ng kanyang pelikula. Sa katunayan, gusto niyang gamitin ang pelikulang ito para mapabuti ang kanyang katayuan sa Circle of Directors. Gayunpaman, nang makita niyang may pelikulang, Titanic, sa channel niya, hindi muna niya ito pinansin. Hanggang sa nakita niya na ang babaeng lead ng pelikula ay talagang si Lu Zuan ay natigilan siya. Medyo nakonsensya pa rin si Robert sa pagpapalit kay Lu Zuan. Matapos makipagtulungan kay Jin Yu ng ilang sandali, mas namiss ni Direk Robert si Lu Zuan. Masyadong karaniwan ang kakayahan ni Jin Yu sa pag-arte. Ito ay hindi masyadong masama, ngunit hindi rin ito natatangi. Kung ikukumpara kay Lu Zuan, mas malala pa siya. Noon pa man ay kinikilala na ng lahat ang kakayahan ni Lu Zuan sa pag-arte. Dati-rati, bagamat ang mga pelikulang pinagbidahan niya ay hindi nangangahulugang mahusay sa takilya, hindi maraming tao ang nagdududa sa kanyang husay sa pag-arte. Lason lang daw siya sa takilya, pero hindi marami ang nagsabing masama ang kanyang galing sa pag-arte. Dahil sa paghahambing ni Lu Zuan at Jin Yu, lalo pang namiss ni Robert si Lu Zuan. Gayunpaman, si Jin Yu ay inilagay ng mamumuhunan pagkatapos ng lahat, kaya wala siyang magagawa tungkol dito. Sa makatuwid, ikinalulungkot lang niya na hindi siya makakatrabaho ni Lu Zuan. Gayunpaman, halatang hindi inaasahan ni Robert na si Lu Zuan ay bibida rin sa isang pelikula pagkatapos siyang iwan. Logically speaking, sa status ni Lu Zuan, napaka-normal para sa kanya na magbida sa isang pelikula. Gayunpaman, ang katotohanan na ang dalawang pelikula ay ipapalabas sa parehong oras ay hindi maiwasang mag-isip ng labis kay Robert. Hindi kaya sinasadya niya iyon. Gusto ba niyang patunayan na mas magaling siya kay Jin Yu at pagsisihan ko ito? Napaisip si Direk Robert sa kanyang sarili. Gayunpaman, agad siyang umiling at itinanggi ang kanyang hula. Si Lu Zuan talaga ang nangunguna sa pelikula, ngunit hindi niya matukoy ang petsa ng pagpapalabas ng pelikula. Tila ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi siya nagdesisyon ng petsa ng pagpapalabas. Ito ay ganap na isang pagkakataon. Sa katunayan, ang hindi alam ni Robert ay si Lu Zuan ang nagpasya sa petsa ng pagpapalabas. Gayunpaman, nang magdesisyon siya, hindi niya alam na sabay na ipapalabas ang bagong pelikula ni Robert. Sayang. Medyo na-guilty ako kay Lu Zuan, pero mas masahol pa siya ngayon, bulong ni Direk Robert sa sarili. Malaki ang tiwala ni Robert sa bago niyang pelikula. Maganda ang script at magaling siyang direktor. Bagamat hindi magaling sa pag-arte ang female lead na si Jin Yu, hindi naman mataas ang expectations ng pelikula para sa female lead. Hanggat maaari siyang maging isang florera ng bulaklak, nagawa niya ang higit sa kalahati ng trabaho. Bukod dito, ang cast ng kanyang pelikula ay mas mahusay kaysa sa pelikula ni Lu Zuan. Sa makatuwid, naramdaman ni Robert na kung ang pelikula ni Lu Zuan ay ipinalabas kasabay ng sa kanya, tiyak na magdurusa ang takilya. Bagamat ang pangunahing pinagtutuunan ni Robert ay sa kanyang sariling bansa, ang Phoenix Feather Country ay isa ring malaking takilya at hindi siya susuko. Kaya naman, pagdating ng panahon, tiyak na magsasagupaan ang dalawang pelikula at malas ang pelikula ni Lu Zuan. Dahil dito, si Robert, na medyo nakonsensya na kay Lu Zuan, ay lalong nakonsensya. Gayunpaman,
kahit gaano siya nagkasala, hindi niya maaaring baguhin ang schedule ngayon. Pagkatapos ng lahat, ito ay napagpasyahan na. Bukod dito, ang schedule ay hindi maaaring baguhin ng siya lamang. Hindi siya makapagbiro tungkol sa sarili niyang pelikula dahil lang nakonsensya siya kay Lusuan. Worst comes to worst, makakatrabaho ko ulit si Chingshan in the future, naisip ni Robert. Bilang babaeng lead ng bagong pelikula ni Direktor Robert, alam din ni Xinyu na ipapalabas ang kanyang pelikula kasabay ng pelikula ni Lusuan. Hindi lang siya nakaramdam ng kaba, kundi sobrang excited din siya. Palaging nararamdaman ni Xinyu na hindi siya mas masama kaysa kay Lusuan, kahit nasa itsura o kakayahan. Ang dahilan kung bakit mas magaling si Lusuan sa kanya ay dahil lamang sa maganda ang kanyang background sa pamilya, na ikinagalit ni Xinyu. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakahanap na siya ng magaling na tagapagtaguyod. Bagamat kailangan niyang magbayad, pakiramdam niya ay sulit ito. Dahil sa pagsusumikap ng taong nasa likod niya, nagawa niyang palitan si Lusuan at naging female lead ng bagong pelikula ni Director Robert, na labis na ikinatuwa ni Xinyu. Sa pagkakataong ito, ipapalabas ang kanyang pelikula kasabay ng pelikula ni Lusuan, na nagpasaya kay Xinyu. Sa wakas ay maaari na siyang manalo laban kay Lusuan sa isang harapang kompetisyon. Xinyu, ito ay isang magandang pagkakataon para sa iyo. Hanggat ang iyong pelikula ay mas mahusay kaysa sa Chingshan sa pagkakataong ito, may magagawa tayo tungkol dito. Siguradong tataas ng husto ang iyong katayuan sa industriya ng entertainment sa Phoenix Feather, at ang Chingshan ang magiging stepping stone mo, sabi ng ahente ni Xinyu kay Xin. Alam ko. Ipaparamdam ko talaga sa mayabang na babaeng yan na mas maganda ako sa kanya this time. Umaasa lang siya sa background ng pamilya niya. Sabi ni Xinyu na may pagmamalaki. Malaki ang tiwala niya sa kanyang pelikula. Hindi mahalaga kung ito ay ang direktor, ang script o ang cast, naniniwala si Xinyu na ang kanyang pelikula ay mas mahusay kaysa kay Lusuan, kaya ang box office ay tiyak na mas mahusay kaysa sa pelikula ni Lusuan. Iniisip ang dismayadong mukha ni Lusuan, hindi mapigilan ni Xinyu na matuwa. Tama iyan, sabi ng ahente ni Xinyu. Ngunit kailangan nating mag-ingat. Kung tutuusin, si Chingshan ay may makapangyarihang background ng pamilya. Sino ang nakakaalam kung may gagawin siya sa box office data? Sa tingin ko wala siyang lakas ng loob, sabi ni Xinyu. Sabi ni Xinyu, ngunit medyo nag-aalala rin siya. Maaari tayong kumuha ng ilang internet water army para on siya. Natatakot ako na hindi iyon gagana. May mga internet water army na naninirang puri sa kanya noon, ngunit agad silang nawala. Walang internet water army ang nang-ahas na gawin iyon ngayon, sabi ng ahente ni Xinyu. Damn it! Nagagawa ng babaeng iyon ang lahat ng gusto niya dahil lang sa malakas ang background ng pamilya niya. Kinagat ni Xinyu ang kanyang mga ngipin sa galit. Gayunpaman, tila nakalimutan niya na siya ang gustong kumuha ng internet water army para on si Lusuan. Walang ginawa si Lusuan sa kanya. Hintayin natin na ipalabas ang pelikula niya. Kung hindi maganda, maraming pumupuna sa kanya kahit hindi kami kumuha ng internet water army. Kung inversely proportional ang box office sa reputasyon ng pelikula niya, mawawala ang reputasyon niya, Xinyu's agent said. Well, iyon lang ang paraan, sabi ni Xinyu. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang pelikula ni Lusuan ay magiging mas mahusay kaysa sa kanya sa takilya. Mabagal na lumipas ang oras, at papalapit na ng papalapit sa pagpapalabas ng dalawang pelikula. Nagsimula nang mag-promote ang dalawang pelikula, pero ayon sa feedback mula sa market, kitang-kita na mas sikat ang pelikula ni Direk Robert, at mas inaabangan ito ng mga manunood. Mas mataas ang antas ng mga pelikula sa bansa ni Robert kaysa sa Phoenix Feather Country, at halos lahat ng pelikulang may pinakamataas na box office sa mundo ay mula sa Phoenix Feather Country. Marami rin ang loyal fans sa Phoenix Feather Country, at naniniwala silang lahat na hindi may kukumpara ang mga pelikula sa bansa nila sa bansa ni Robert. Bukod pa rito, sikat na artista si Direk Robert, at napaka-luxurious din ang cast ng kanyang pelikula, kaya mas marami ang nag-aabang dito. Para naman kay Lusuan, bagamat sikat na siya ngayon, higit sa lahat ay dahil sa kanyang mga kanta. Sa mga tuntunin ng takilya, hindi niya magagarantiyahan ang takilya sa lahat. Sa katunayan, siya ay palaging kilala bilang ang lason ng takilya.
Hanggat gumaganap siya sa isang pelikula, ang takilya ay magiging napaka-ordinaryo, at hindi pa siya nakagawa ng hit. Sa pagkakataong ito, ipapalabas ang kanyang pelikula kasabay ng pelikula ni Robert, kaya natural na hindi akalain ng mga tao na mas gaganda ang kanyang pelikula. Maging ang mga tagahanga ni Lu Zuan ay nag-aalala tungkol sa kanilang idolo sa oras na ito. Bagamat tiyak na susuportahan nila si Lu Zuan, naisip din nila na ang bagong pelikula ni Lu Zuan ay hindi ipapalabas ng sabay-sabay. Hinimok pa ng maraming tao si Lu Zuan na baguhin ang petsa ng paglabas. Pagkatapos ng lahat, ang mga domestic na pelikula ay palaging mahina sa nakaraan, at hindi lamang ito ang kasalanan ni Lu Zuan. Gayunpaman, tiyak na hindi babaguhin ni Lu Zuan ang petsa ng pagpapalabas, kahit na hindi maganda ang epekto ng market. Sa suporta ni Huang Feng, hindi niya babaguhin ang petsa ng paglabas. Bilang karagdagan, kung babaguhin niya ang petsa ng pagpapalabas ngayon, ito ay katumbas ng pag-amin na ang kanyang pelikula ay hindi kasing ganda ng kay Director Robert. Ito ay magiging isang pagkatalo bago ang labanan. Dati, hindi nila alam ang release date ng isa't isa, pero ngayong magkikita na sila, wala nang dahilan para baguhin ang release date. Sila ay nakasalalay sa pag-aaway. Sa panahong ito, ang sitwasyon ng Phoenix Feather Country ay lalong naging matatag. Ang alipin na ipinagpalit ni Huang Feng ay hindi nagpahayag ng anuman at nagpakita pa ng ilang magagandang kasanayan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit mabilis na naging matatag ang Phoenix Feather Country. Ang kakayahan ng alipin ay nakakuha din ng pagkilala ng maraming tao. Ngayon, halos walang boses ng oposisyon. Siyempre, ang undercurrent sa Phoenix Feather Country ay kilala lamang ng mga upper echelons. Sa mga ordinaryong tao, wala silang masyadong nararamdaman. Tiyak na hindi ito iuulat ng bansa. Kaya naman, hindi man lang alam ng mga taong iyon na ang bansang kinaroroonan nila ay muntik ng magdigma o magkahiwalay man lang. Sa kanila, ang pinakamalaking balita ay biglang nagkagulo ang mga naunang pinuno. Gayunpaman, ang isang bagong pinuno ay mabilis na nakakuha ng kapangyarihan at pinatatag ang sitwasyon. Kaya naman, hindi nila naramdaman na may kakaiba. Habang pinapatatag ng pekeng kalihim na si Shu ang kanyang posisyon, nagsimulang dahan-daang mag-ayos si Huang Feng. Sa tulong ng bagong kalihim na sina Shu at Lu Zifeng, si Huang Feng ay nagsimulang mamuhunan sa Phoenix Feather Country sa malaking sukat, at kahit nagumanap ng isang mapagpasyang papel sa ilang larangan. Bagamat hindi pa nakakahanap si Huang Feng ng isang kakaibang industriya, hindi masyadong mahirap para sa kanya na kumita ng pera sa tulong ng mga nakatataas. Sa makatuwid, sa panahong ito, naisip ni Lu Zuan na naglalaro si Huang Feng, ngunit sa katunayan, hindi niya alam na tumaas ng husto ang net worth ni Huang Feng. Kabanata 1518. The movie is going to be released tomorrow. I wonder how the results will be. Nang gabing iyon, pagkatapos na magkasamang maghapunan sina Lu Zuan at Huang Feng, nag-aalalang sinabi ni Lu Zuan. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon ni Lu Zuan na mag-invest sa isang pelikula. Dati, umarte lang siya sa pelikula kaya wala siyang pakialam dito. Gayunpaman, malinaw na naiiba ito sa pagkakataong ito. Hindi lang siya umarte, kailangan din niyang maging responsable sa publicity, pag-aayos ng pagpapalabas ng pelikula at iba pa. Noon lang niya napagtanto na hindi ito madali. Sa pagkakataong ito, kung hindi dahil sa katotohanan na gusto niyang makipagkompetensya sa pelikula ni Robert at makahanap ng pagkakataong gumugol ng mas maraming oras kasama si Huang Feng, hindi niya pipiliing mag-invest ng labis na pagsisikap sa pelikula. Huwag kang mag-alala, hindi magiging masama ang resulta, sabi ni Huang Feng. Inaabangan niya ang pagpapalabas ng pelikula bukas. Anong uri ng sitwasyon ito? Magiging hit ba ito? O magiging flop? Ito ay posible. Hindi naman talaga ako nag-aalala na kumita ng pera o mawala ng pera. Ayoko lang makitang wasak itong classic script mo sa mga kamay ko. Tumingin si Lu Zuan kay Huang Feng at sinabi, malinaw, ang posisyon ni Huang Feng sa kanyang puso ay mas mahalaga kaysa kumita ng pera. Ang script na ito ay ibinigay sa kanya ni Huang Feng. Ayaw niyang sirain ito at nais niyang ipakita ito ng perpekto. You have done very well. Kahit anong box office ay hindi masisira ang pelikulang ito. Inabot ni Huang Feng at hinawakan ang kamay ni Lu Zuan at sinabi. Hindi lubos na naaaliw ni Huang Feng si Lu Zuan dahil napanood na niya ang pelikula. Napakaganda talaga ng epekto.
Kung ikukumpara sa bersyon sa Earth, hindi ito mas masahol pa. Mayroon pa itong ilang katangian ng space-time na ito. Naniniwala si Huang Feng na gaano man ang box office ng pelikula, ito ay magiging isang klasikong pelikula. Kung ang isang pelikula ay isang klasiko o hindi ay hindi ganap na tinutukoy ng takilya. Bagamat napakalaking factor din ng box office. Bahagyang namula si Lu Zuan nang hawakan ni Huang Feng ang kanyang kamay, ngunit hindi siya nagpumiglas. Bagamat ang ganitong uri ng pakikipag-ugnayan ay hindi pangkaraniwan para sa kanila ngayon, ginawa na nila ito ng ilang beses. Sa bawat pagkakataon, namumula si Lu Zuan at mas bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Gayunpaman, napakasarap ng pakiramdam niya sa kanyang puso. Nasiyahan siya sa oras kasama si Huang Feng. Sa ginhawa ni Huang Feng, ang mood ni Lu Zuan ay bumuti ng husto. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang puso, ang opinyon ni Huang Feng ay napakahalaga. Ang layunin ng pelikulang ito ay hindi na makipagtalo kay Direktor Robert. Wala na siyang pakialam doon. Habang kinakabahan si Lu Zuan na naghihintay sa pagpapalabas ng pelikula, inaabangan din ito nina Direk Robert at Xin Yu. Sabay-sabay na ipapalabas sa mundo bukas ang bagong pelikula ni Direk Robert kaya medyo kinabahan siya. Kung tutuusin, ang resulta ng pelikulang ito ang magdedetermina ng kanyang katayuan sa Circle of Directors. Hindi niya maiwasang kabahan. Kung flop ang pelikulang ito, maraming tao ang naghihintay na pagtawanan ito. Tuwang-tuwa at kinakabahan din si Xin Yu. Ito ang unang pagkakataon na siya ay magiging isang nangungunang papel sa isang pelikula. Sa sandaling naisip niya na ang kanyang pelikula ay ipapalabas sa parehong oras sa mundo bukas, si Xin Yu ay nasa sabik na hindi siya makatulog. As long as the movie did well this time, she would have the capital to call herself an international superstar. Sa oras na iyon, magiging mas mahusay siya kaysa kay Ching Zuan. Bagamat sikat si Ching Zuan, hindi maganda ang pagganap niya sa pelikula. Sa oras na iyon, hindi siya magiging mayabang sa kanyang harapan. Nakipag-ugnayan na ako sa mga reporter. Basta bukas ang box office data ay ilalabas, agad nilang i-follow up ang report. At that time, mag-aayos sila ng interview. You should be prepared for that, sabi ng ahente ni Xin Yu kay Xin Yu. Huwag kang mag-alala, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, sabi ni Xin Yu. Mabuti iyan. Hindi madaling makakuha ng ganitong mga mapagkukunan sa pagkakataong ito. Hindi natin maaaring palampasin ang ganoong pagkakataon, sabi ng ahente ni Xin Yu. Tumango si Xin Yu. Siyempre alam niya na ito ay isang pambihirang pagkakataon. Kahit na binayaran niya ang presyo ng kanyang katawan, maaari lamang niyang makuha ang mayamang nasa likod niya na pumayag na tulungan siya sa pagkakataong ito. Kung hindi niya sinamantala ang pagkakataong ito para tumaas ang kanyang kasikatan, malaking kawalan ito. Buti na lang, very confident si Xin Yu sa pelikulang ito. Tila hindi siya nag-aalala sa sitwasyon. Naghahanda na siyang tanggapin ang panayam ng media. Ang sumunod na araw ay isang ordinaryong araw, ngunit para sa mga mahilig manood ng mga pelikula sa Phoenix Feather Country, ito ay isang araw na matagal na nilang hinihintay. Hindi mahalaga kung si Lu Zuan o si Robert, mayroon silang sariling mga tagahanga. Of course, in terms of movies, bagamat foreigner si Robert, mas pinaboran siya ng mga taga-Phoenix Feather Country. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang mga nakaraang tagumpay bilang isang garantiya, habang ang mga nakaraang tagumpay ni Lu Zuan ay hindi masyadong maganda. Sa makatuwid, sa unang araw, maliban sa mga tagahanga ni Lu Zuan, kakaunti ang mga tao na pumunta upang manood ng pelikula ni Lu Zuan. Ang lahat ay naghihintay kung paano ang pelikula bago magpasya kung panoorin ito o hindi. Nandito ka rin para manood ng sine ngayon. Sa bokana ng isang sinehan sa Phoenix Feather Country, isang binata ang nakatanggap lamang ng kanyang tiket nang may makita siyang kakilala. Nagulat siya at nagtanong, "Oo, fan ako ng Chingshan. Matagal ko nang hinihintay ang bago niyang pelikula. Ngayong lalabas na ito, syempre dito muna ako para manood," sabi ng isa pang tao. Pelikula ni Chingshan. Anong maganda dun? Ano ang maganda sa kanyang pelikula? Sabi mo magaling siyang kumanta. Aminado naman ako, pero tungkol sa pelikula, kalimutan na natin, sabi ng unang tao. Siguro iba na sa pagkakataong ito, sabi ng tagahanga ni Lu Zuan. Gayunpaman, nang sabihin niya iyon,
hindi siya masyadong kumpiyansa. Kung tungkol sa mga kanta ang pinag-uusapan nila ngayon, magiging confident siya, pero hindi maganda sa takilya ang mga naunang pelikula ni Lu Zuan, kaya natural na hindi siya masyadong kumpiyansa nang sabihin niya iyon. Magkaiba, hindi ko akalain na mag-iiba ito. Hindi naman sa hindi siya magaling sa pag-arte, pero wala talaga siyang magandang mata sa pagpili ng mga script, the first person said. Sabi ng unang tao. Then, he waved the movie ticket in his hand and said, "Why don't we watch director Robert's movie? The female lead is from our Phoenix Feather country. It's not easy, so we have to support it." At saka, ang mga pelikula ni Direk Robert noon pa man ay maganda. Garantisadong kalidad. Tiningnan ng tagahanga ni Lu Zuan ang tiket sa kanyang kamay at sinabing, "Hintayin muna natin na manood muna ako ng pelikula ni Chingshan." Sa katunayan, mahilig siyang manood ng mga pelikula ni Direktor Robert, ngunit kumpara kay Lu Zuan, halatang mas mahalaga si Lu Zuan. Sa iyo, ngunit iniisip ko pa rin na nag-aaksaya ka ng iyong oras, sabi ng unang tao. Tapos, tinuro niya yung mga tao sa sinehan and said, "Look at them. Most of them are here to watch Director Robert's movie. The audience has sharp eyes." Kabanata 15:19. Ang mga tagahanga ni Lu Zuan ay tumingin sa paligid, at nakita na karamihan sa mga tao ay nag-uusap tungkol sa bagong pelikula ni Direktor Robert, habang iilan lamang ang nagsasalita tungkol sa bagong pelikula ni Lu Zuan. Sa totoo lang, bilang mga tagahanga ni Lu Zuan, hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganoong sitwasyon. Sa katunayan, makikita sa advance ticket sales na mas sikat nga ang bagong pelikula ni Direk Robert. Bagamat hindi dahil walang interesado sa bagong pelikula ni Lu Zuan, malaki pa rin ang pagkakaiba sa pagitan ng advance ticket sales at ng bagong pelikula ni Direktor Robert. Sige, oras na para pumasok. Ang mga taong dumating para manood ng bagong pelikula ni Direktor Robert ay sumunod sa mga tao sa screening hall. Para naman sa mga gustong manood ng bagong pelikula ni Lu Zuan, kailangan nilang maghintay ng ilang sandali. Habang ang mga taong gustong manood ng bagong pelikula ni Direktor Robert ay pumasok sa screening hall, karamihan sa mga tao sa waiting hall ay narito upang manood ng bagong pelikula ni Lu Zuan. "Hey, friend, nandito ka ba para manood din ng movie ni Chingshan?" Sa sandaling ito, isang binata ang lumakad. May isang magandang babae sa tabi niya, at parang mag-asawa sila. Oo, ngunit mukhang hindi gaanong tao ang naririto upang manood ng kanyang pelikula, sabi ng mga tagahanga ni Lu Zuan. Exactly, sabi ng binata. Actually, gusto ko ring manood ng movie ni Director Robert, pero pinilit ng girlfriend ko na panoorin ang pelikula ni Chingshan. Romantic movie daw ito, at bagay para sa mga mag-asawa na panoorin ito ng magkasama. Iyan ang sinabi ng patalastas, sabi ng mga tagahanga ni Lu Zuan. Sanay na siya sa mga pelikula ni Lu Zuan na binabaliwala, kaya hindi siya nakaramdam ng disgusto sa mga sinabi ng binata. "Ano, ayaw mong manood ng sine? Kasama ako," nakangusong sabi ng dalaga na hindi nasisiyahan. "Hindi naman. I'm more than happy to watch it with you. If you want to watch it, I can watch it with you second time, or even a third time," sabay saad ng binata. "Sige, ikaw na mismo ang nagsabi. You have to watch it with me a second time this time." Hindi ako makontento sa mga pelikula ni Chingshan. Lahat kasi hindi marunong mag-appreciate yung mga yun, sabi ng dalaga. Malinaw, siya ay isang die-hard fan ni Lu Zuan, at lubos na sumusuporta sa mga pelikula ni Lu Zuan. Oo, gayunpaman, ang kasintahan ng babaeng ito ay may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha. Casual lang niyang sinabi, pero sinong nakakaalam na sa pangalawang pagkakataon ay panunuurin talaga ito ng kanyang girlfriend. Hindi pa nga niya napapanood ang pelikula, so who knew what the quality was like? Kung masama, hindi ba dalawang beses maghihirap ang tenga at mata niya? Gayunpaman, nang makita niya ang babala sa mga mata ng kanyang kasintahan, hindi niya magawang pabulaanan at mapangiti na lamang siya at sumang-ayon. Ang orihinal na tagahanga ni Lu Zuan ay tumingin sa mag-asawa ng may katuwaan. Siyempre, naiinggit siya sa mga ito. Nagkaroon siya ng kasintahan noon, ngunit hindi nagtagal ay naghiwalay sila. Ngayon, pinapakain siya ng dog food sa harap ng mukha niya. Siguradong naiinggit siya at naiinggit.
Buti na lang at nagsimula ang pelikula at nagsimulang pumasok ang lahat sa sinihan. Nang makapasok na ang lahat sa sinihan, napagtanto nilang kalahati pa lang ang laman ng maliit na teatro na ito. Unang araw pa lang ito ng screening at napakababa ng attendance rate. Medyo nag-alala talaga ang mga tao. Mukhang konti lang ang tao. Bulong ng fan ni Lu Zuan sa kanyang sarili. Fan siya ni Lu Zuan, kaya syempre gusto niyang makitang hit ang pelikula ng kanyang idolo. Gayunpaman, sa nakikita niya ang kasalukuyang sitwasyon, hindi niya maiwasang mag-alala. Mukhang konti lang ang tao. Parehong mga salita ang lumabas sa bibig ng babae sa huling row ng screening hall. Sa tabi ng babaeng ito ay nakaupo ang isang katulad na binata. Kahit sa sinihan na ito, nakasuot pa rin ng malawak na pares ng sunglass ang babae. Gayunpaman, ang nakalantad na balat sa kanyang mukha ay nagpapakita pa rin ng ilan sa kanyang kagandahan. Ayos lang. Kapag lumabas na ang mga review ng pelikulang ito at maganda ang reputasyon nito, natural na dadami pa ang mga darating para manood nito, sabi ng lalaking katabi ng dalaga. Ang dalawang taong ito ay sina Huang Feng at Lu Zuan na nakabalat kayo. Ngayon, palabas na ang pelikula, kaya random na pumili ang dalawa sa medyo malayong sinihan. Pagkatapos, nagpanggap silang mga ordinaryong bisita at pumunta sa sinihan upang tingnan ang pagsusuri ng mga manunood sa pelikula. Gayunpaman, nang makitang hindi masyadong mataas ang attendance rate sa prime time na ito, hindi maiwasan ni Lu Zuan na mag-alala. Bukod dito, dahil ang mga resulta ng presale at ang feedback ng market ay hindi masyadong maganda, ang mga pangunahing sinihan ay walang masyadong maraming oras ng palabas para sa Titanic. Sa katunayan, ito ay halos isang third lamang ng mga oras ng palabas para sa bagong pelikula ni Direktor Robert. Dahil sa ganitong uri ng mga oras ng palabas, labis na hindi nasisiyahan si Lu Zuan, ngunit wala siyang mababago. Kung tutuusin, ang mga may-ari ng mga teatro na iyon ay nag-iisip tungkol sa kanilang sariling mga interes. Nais din nilang kumita ng pera. Gayunpaman, hindi masyadong nag-aalala si Huang Feng. Sa Earth man ito o sa space-time na ito, na may magandang reputasyon, may mga kaso ng box office counterattacks, lalo na sa space-time na ito. Lalo na sa space-time na ito, ang merkado ng pelikula ay mas mature. Ang mga malalaking bituin ay may apela, ngunit ito ay limitado rin. Hindi tulad ng mga sikat na bituin sa Earth, basta kasali sila sa pelikula, hindi alintana kung maganda o masama ang pag-arte, gaano man kaganda ang script, maaari silang magkaroon ng magandang box office. In this time and space, kahit superstar ka, basta bad reputation ang pelikula, siguradong flop ang box office. Ganito si Lu Zuan dati. Kahit na siya ay isang malaking bituin at may appeal, ang takilya ng kanyang pelikula ay palaging karaniwan. Ang mga maliliit na produksyong iyon na may magandang reputasyon ay kadalasang makakamit ang pagbaliktad sa takilya. Tungkol naman sa takilya ng pelikulang ito, lubos pa rin ang kumpiyansa ni Huang Feng. Sa makatuwid, kahit na ang presale ay hindi maganda, kahit na ang bilang ng mga oras ng palabas ay hindi maganda, kahit na ang rate ng pagdalo ay hindi optimistiko, si Huang Feng ay mayroon pa ring maraming mga inaasahan. Sana nga, sabi ni Lu Zuan. Sa oras na ito, opisyal na nagsimula ang pelikula, at tahimik ang teatro. Bagamat napanood na nina Lu Zuan at Huang Feng ang pelikula, gusto pa rin nilang panoorin itong muli sa ganoong kapaligiran sa teatro. Bagamat tila malamig si Lu Zuan, siya rin ay isang sensitibong tao. Sa makatuwid, ang pelikulang ito ay gumawa din ng malalim na impresyon sa kanya. Kahit minsan na niya itong napanood, nang mapanood niya ulit, naaakit pa rin siya sa plot. Ang pag-ibig at ang kadakilaan ng kalikasan ng tao sa loob nito ay labis na naaakit sa kanya, kaya't nakalimutan niyang obserbahan ang reaksyon ng nakapaligid na madla. Pinagmamasdan ni Huang Feng ang reaksyon ng mga nakapaligid na tao, ngunit ang mga taong iyon ay tila naaakit sa plot ng pelikula tulad ni Lu Zuan, kaya walang abnormal na reaksyon. Paminsan-minsan lang may mga bulungan, pero bihira ang mga ganitong sitwasyon. Karamihan sa mga tao ay seryosong nanunood ng pelikula at ganap na nahuhulog dito. Kabanata 1520. Matapos ang mahabang panahon, natapos ang pelikula. Medyo namumula ang mga mata ni Lu Zuan. Tumingin siya kay Huang Feng sa tabi niya, at ang kanyang mga mata ay puno ng lamang. Obviously, nakisawsaw din siya sa plot ng movie.
Ito ay talagang isang klasikong pelikula. Ang galing. Ito ang pinakamagandang romantic movie na napanood ko. Woo, I'm so moved. Bakit hindi napunta ang male lead at female lead? Grabe ang scriptwriter. Hinayaan pa niyang mamatay ang male lead. Napakagaling kumilos ni Ching Shan. At ang male lead, napakahusay niyang kumilos. At ang gwapo niya. Sa wakas ay nakakuha si Ching Shan ng napakagandang pelikula. Nang bumukas na ang mga ilaw sa screening room, hindi agad umalis ang audience. Lahat sila ay nag-iisip tungkol dito at nag-uusap. Bakas sa mukha nila ang saya o lungkot. Malinaw, ang pelikulang ito ay gumawa ng malalim na impresyon sa madla. Ang ilang mga tao ay nais na magpatuloy sa pagbili ng mga tiket sa lugar. Hindi nila maiwasang manood ulit. Bilang unang batch ng mga tagahanga na sumuporta kay Lu Xun, natuwa sila para kay Lu Xun nang makita nilang sa wakas ay gumanap na ang kanilang idolo sa isang napakagandang pelikula. Dati, sa mag-asawa, may kaunting luha pa rin sa mukha ang dalaga. May hawak na tisyo ang bata. Sabi ng babae sa lalaki, bumili ka na ng tiket. Gusto ko ulit manood. Nangako ka sa akin noon na kasama mo ulit akong manunood. Okay, I'll watch it with you again. I'll go buy tickets now. Don't cry, sabi ng lalaki. Originally, nangako siyang panuorin ang pelikula kasama ang kanyang kasintahan sa pangalawang pagkakataon para lang sa kasiyahan. Ayaw niyang panuorin ito sa pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, pagkatapos mapanood ang pelikulang ito, hindi na siya nagkaroon ng katulad na pagtutol gaya ng dati. Nagustuhan din niya ang pelikulang ito at gusto niyang mapanood muli. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay hindi isang solong kaso sa eksena. Ito ay orihinal na isang romantikong pelikula, kaya maraming mga mag-asawa ang nagsama-sama. Pagkatapos panoorin ito ng isang beses, ang mga kababaihan ay karaniwang naantig at hiniling na panoorin ito muli. Karamihan sa mga lalaki ay sumang-ayon din sa lugar. Ang pelikulang ito, maging ang plot, ang mga eksena, o ang husay sa pag-arte ng mga artista, walang kasalanan. Ito ay talagang isang klasiko. Napanood din nila ito minsan, ngunit pakiramdam nila ay hindi pa rin ito sapat. Sa oras na ito, ang tagahanga ni Lu Xun ay umalis na sa screening room na may ilang komplikado at nakakagulat na damdamin. Nagkataon, sa hall sa labas, muli niyang nakasalubong ang dati niyang kaibigan. Tapos ka na din maglaro. Let me tell you, siguradong malaking kawalan na hindi mo napanood ang pelikula ni Big Robert, sabi ng kaibigan. Sa tingin ko hindi. Umiling ang tagahanga ni Lu Xun at sinabing, ang mga hindi nanunood ng bagong pelikula ni Ching Shan ay magdaranas ng kabiguan. Bakit? Gusto mo ba ang pelikula ni Ching Shan pagkatapos mapanood ito? Gayunpaman, gaano man ito kaganda, hindi ito may kukumpara sa pelikula ni Direktor Robert, ang hindi pagsang-ayon ng kaibigan. Umiling pa rin ang tagahanga ni Lu Xun at sinabing, sa tingin ko ay mas maganda para sa iyo na panoorin ito. Talagang klasikong pelikula ito. Kung hindi mo ito pinanood, ito ay ang pagkawala ng lahat ng mga tagahanga. Ito ay isang pelikula na mawawala sa kasaysayan. Panipi, ganyan na ba kalaki? Hindi pa rin naniniwala ang kaibigang iyon. Pakiramdam niya ay sobra-sobra na ang pagmamalabas ng kaibigan. Ito ay sapat na mabuti na ang pelikula ni Ching Shan ay hindi nawala ng pera. Gaano man ito kahusay, gaano ito kahusay? It's not an exaggeration. Malalaman mo kapag nakita mo. Sabi ng lalaki, sige, hindi na kita kakausapin. Tatawagan ko. Habang pinapanood ang kanyang kaibigan na umalis sa bulwagan, ang taong pinuri ay bamulong, ganyan ba talaga kahanga-hanga? Titignan ko. Kung hindi maganda, isumpa kita. Panipi. Habang nagsasalita siya, pumunta siya para bumili ng tiket para sa pelikulang Titanic. Panoorin niya ang classic na pelikula na pinag-uusapan ng kanyang kaibigan gamit ang kanyang sariling mga mata. Lumabas ng bulwagan ang tagahanga ni Lu Xun at kinuha ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang dating kasintahan at sinabing, Lily, libre ka na ba? Pwede ka bang lumabas saglit? Gusto kitang imbitahan na manood ng sine. Panipi. Akala niya ay tatanggihan siya, ngunit ang dalaga sa kabilang dulo ng telepono ay nag-alinlangan sandali at pumayag. Pagkatapos, bumalik sa bulwagan ang tagahanga ni Lu Xun at bumili ng isa pang tiket para sa Titanic. Sa pagkakataong ito, bumili siya ng 2 tiket. Paano na?
Huwag kang mag-alala ngayon. Napakaganda ng reaksyon ng mga manunood. Sa kabilang panig, sina Huang Feng at Lu Zuan ay naglalakad din palabas. Ang kamay ni Lu Zuan ay nakahawak sa braso ni Huang Feng. Mukha silang normal na mag-asawa. Sabi ni Lu Zuan na may bahagyang pananabik sa kanyang mukha. Bagamat hindi niya alam kung ano ang magiging huling box office, pakiramdam niya ay sapat na iyon para magustuhan ito ng mga manunood. Hindi man maganda ang box office, hindi mahalaga. To be honest, this movie is better than I expected, sabi ni Huang Feng. Dapat malaman na sa Earth, ang pelikulang ito ay inilabas ng maaga. Sa oras na iyon, ang teknolohiya ng mga espesyal na epekto ay hindi pa sapat. Gayunpaman, sa space-time na ito, ang teknolohiya ay mas mature kaysa sa Earth. Mas maganda ang epekto. Bilang karagdagan, ang barkong pandigma mismo ay hindi isang modelo, kaya tila mas makatotohanan ito. Buti naman nasiyahan ka. Natatakot ako na masira ko ang magandang script mo. Sabi ni Lu Zuan. Hindi, maganda ang ginawa mo, sabi ni Huang Feng. Naglakad silang dalawa at nagkwentuhan. Maya-maya, lumabas na sila ng sinihan. Ang hindi alam ng dalawa ay ang klasikong gawa sa Earth na dala ni Huang Feng ay nagsimula ng mag-ferment ng mabilis. Mga pelikulang romansa, kahit kailan at saan, may palengke. Ang susi ay kung ma-shoot mo ito ng maayos at kung bibilhin ito ng madla. Ang Titanic ni Huang Feng, ang kalidad ng pelikula mismo ay hindi na kailangang sabihin. Kasama ang sariling katanyagan ni Lu Zuan at ang mahusay na pagganap ng mga aktor dito, normal lang na maakit nito ang mga manunood. Matapos mapanood ang pelikulang ito, maraming tao ang nagsimulang gumawa ng inisyatiba upang tumulong na i-promote ito at hayaan ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan na panoorin ito. Kasabay nito, nagsimula na rin ang score sa internet. Ang ikinagulat ng maraming tao na hindi nakapanood ng pelikulang ito ay higit sa 20,000 katao ang nag-rate nito, ngunit ang score ay 9.8 pa rin. Dapat malaman na napakakaunting mga pelikula na maaaring lumampas sa 8 puntos. Higit sa 9 na puntos ay talagang isang klasiko. Ngayon, ang pelikula ni Lu Zuan ay talagang may 9.8 puntos. Ito ay hindi kapanipaniwala, bagamat alam ng lahat na habang dumarami ang nag-rate sa pelikula, tiyak na bababa ang marka. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay nagulat pa rin. Maraming mga tao na hindi nakapanood ng pelikula ang nagsimulang magtanong sa internet kung ang pelikula ay talagang kasing ganda ng tila. Sa madaling salita, ang reputasyon ng Titanic ay mabilis na nagbuburo.